Kabanata 71 hanggang Kabanata 100. Kabanata 71. Nang gabing iyon, iniiwan ni Sam ang dalawang alipors na kanyang kinuha sa parehong lugar kung saan niya iniiwan ang alipor kahapon. Ang kanilang kalagayan ay kapareho ng naunang lalaki, ngunit ang mga tatak sa kanilang mga likod ay naiiba. Ang mga ito ay may bilang na 19 at 18. Sa sandaling iyon, hindi pa ito alam ni Zeke. Matapos umalis mula sa mansyon ni Sam, pinagbusisan niya ang isang gawain para tiyakin na siya at ang kanyang mga alipors ay makakapasok sa espesyal na sangay. Kumuha siya ng mga tauhan para ikalat ang tsismis tungkol sa balita na dalawang lungsod ang umaalis sa espesyal na sangay at ang mga ranggo mula sa nangungunang 21 hanggang 40 ay bibigyan ng mga posisyong ito. Plano niyang ipaniwala ito ng publiko para pilitin ang kanyang ama na gumawa ng desisyon. Bagamat maayos ang takbo ng kanyang mga plano, ang balita tungkol sa kanyang dalawang alipors na nasa kalagayang halos mamatay ay lalong nagpadalamhati sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ang isang ranggo 5 na artisano ay nagtatarget sa kanyang mga alipors at ano ang motibo nito. May motibo naman si Sam at nasa tamang landas siya para makamit ito. Ayon sa kanyang karaniwang paraan, pupunta lang si Sam sa lungsod at gagamit ng ilang tusong paraan para direktang harapin si Zeke at ang kanyang mga alipors. Nagawa niyang harapin ang isang mahusay na mahika gamit ang kanyang talino at ang isang baguhan ay hindi malaking bagay. Ngunit iba ang mga layunin ni Sam. Hindi niya lang nais na maranasan ni Zeke ang pisikal na pagpapahirap. Bakit kaya kay abangan ni Zeke na atakehin siya sa lungsod ng Falcon Cliff at umalis nang walang pakialam sa kanyang kumpiyansa? Dahil kay abangan si Zeke dahil sa tatlong pangunahing aspeto. Una, marami siyang mga alipors na handang magtrabaho para sa kanya na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging higit na dapat ibaba ng iba ang ulo sa kanya. Pangalawa, mayroon siyang matagumpay na negosyo na tumutulong sa kanya na makakuha ng kailangang mga sangkap at nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging higit laban sa mga mahihirap na tao. Pangatlo at ang pinakamahalagang aspeto na naging posible ang una at pangalawang aspeto ay ang kanyang ama ay makapangyarihan at maimpluwensya. Dahil nais ni Zeke na makapasok sa espesyal na sangay kahit anong paraan, hahayaan niya itong mangyari. Ngunit bago iyon, plano ni Sam na sirain ang pakiramdam ng pagiging higit na mayroon si Zeke at ipapakita sa kanya kung gaano karaming walang halaga ang mga bagay na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit dahan-dahan gumagawa ng mga bagay si Sam. Sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang mga alipors, makakamit ni Sam ang dalawang bagay. Una, sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga alipor sa ganitong paraan ngunit iniwan pa rin silang may pagkakataong makabalik sa kanilang orihinal na anyo ay upang magtanim ng isang binhi ng pagdududa sa puso ng mga alipors. Bagamat durog niya ang kanilang mga buto at sinira ang kanilang mga katawan, kung ang isang mataas na antas na manggagamot ay gagawa ng aksyon, makakabalik sila sa kanilang orihinal na anyo. Ngunit ang mataas na antas na manggagamot ba ay murang makukuha? Kailangang gumastos si Zeke ng daan-daang libong bato ng espiritu o kahit milyon-milyon para gamutin ang isang tao. Handa na ba siyang gumastos ng ganoong kalaking pera mula sa kanyang sariling bulsa? Malabo naman. Mula sa kanyang pagkaunawa, si Zeke ay isang makasarili at mapang-arap na batang lalaki. Mas gugustuhin niyang itapon ang kanyang mga nasugatang alipors at kumuha ng mga bagong tao. Ngunit magpapababa ito ng katapatan ng ibang mga alipors sa kanya. Pangalawang resulta na nakuha niya ay ang kaguluhan sa publiko. Ang mga aksyon ni Sam ay isang anyo ng paghihiganti, ngunit ang balitang ito ay alam lamang ng napakakaunting mga tao at hindi sila sigurado kung anong uri ng sama ng loob ang ito. Para sa natitirang publiko, naramdaman nila ang isang pakiramdam ng panganib. Dahil para sa kanila, ang tatlong taong ito ay mula sa lugar ng mga karaniwang tao at sila ay inatake. Hindi nila alam ang dahilan o motibo at ang tanging naramdaman nila ay maaari rin silang mapunta sa ganitong sitwasyon. Nais ni Sam na magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Ang pagkabalisa ng mga mamamayan ay tiyak na makakarating sa Marquez. Bagamat ito ay isang mundo ng mga malalakas, ang mga tao ay mahalagang yaman para mapanatili ang isang kaharian. Kahit na maaari nilang sugpuin sila gamit ang puwersa, ang mga tao ay gagawa lamang ng ibang paraan. Maaaring hindi sila makapaghiganti ngunit maaari nilang baliwalain sila. Maaari silang umalis sa bansa at lumipat. Hindi nila kayang sundin ang lahat ng tao at pigilan sila pagkatapos ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit magdudulot ng pagkabalisa si Sam sa puso ng mga mamamayan at kapag nalaman ng Marquez na ang kanyang panganay na anak ang sanhi ng lahat ng ito, masisiyahan siyang makita kung paano siya kikilos. Narinig niya na ang Marquez ay isang matuwid na tao at gusto niyang makita kung hanggang saan siya makakapunta para patunayan ang puntong ito. Ang pangatlong aspeto ay ang negosyo at mayroon ng mga plano si Sam tungkol dito. Kinaumagahan, maagang lumabas si Sam mula sa mansyon at pumunta sa tore ng artisano para makita ang pinuno ng tore.
Matapos niyang sabihin ang kanyang layunin sa tagapagtanggap at ang huli ay nagulat sa mga nakatataas, inanyayahan siya sa isang maliit na silid ng pagpupulong. Doon niya nakita ang isang magandang babae na nasa huli ng 27 anyos na may mahabang kulot na buhok na umaabot sa kanyang baywang na nakatingin sa labas sa pamamagitan ng bintana. Nang pumasok siya sa silid, lumingon ito na may isang nakakaakit na ngiti at nagsalita. Kamusta, Artisano Sam? Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Chaya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili habang iniaabot ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Sam, at pareho silang umupo. Sa totoo lang, gusto kitang makita noong ibang araw nang kumuha ka ng pagsusuri. Ngunit tila ikaw ay nagmamadali at umalis ka agad. Sabi niya bago pa makapagsalita si Sam. May talagang mahalagang mga bagay akong kailangang gawin. Alam ko, ang iyong mga aksyon ay medyo kilala na sa publiko. Sabi niya na may ngiti. Hindi sumagot o nainsulto si Sam. Alam niyang hindi makakaligtas sa mga makapangyarihang tao ang balitang ito. Sa ngayon, maaaring nalaman na rin ito ng Marquez. Mayroon akong isang bagay na gustong talakayin sa iyo. Sabi ni Sam na ganap na binaliwala ang pahayag. Mangyaring, sabihin mo. Nakikinig ako. Gusto kong gumawa ng isang kasunduan sa negosyo sa Torre ng Artisano. Sabi ni Sam nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngunit akala ni Chaya na nagkamali siya nang narinig. Ang Torre ng Artisano ay isang malaking entidad at mayroon silang mga kasunduan sa maraming mga pamilyang maharlika sa pagbibigay sa kanila ng mga mineral para sa mga sandata at ilang iba pang mga paraan. Ang sukat ng kanilang mga kasunduan ay hindi maliit. Kahit na si Sam ay isang henyo, hindi dapat siya may sapat na pera para gumawa ng kasunduan sa Torre ng Artisano. Pagkatapos ng lahat, kanina lang noong umaga ay natanggap niya ang ulat ng pagsisiyasat sa kabilang partido at siya ay isang ulila. Ngunit hindi siya nagsalita ng anuman at nagtanong. Ano ang uri ng kasunduan na pinag-uusapan natin? Tanong ni Chaya. Gusto kong magbukas ng isang tindahan ng sandata sa pakikipagsosyo sa Torre ng Artisano. Artisano Sam, bagamat ang mga artisano ng Torre ay tumatanggap ng mga kahilingan sa ilang mga pasadyang gawang sandata, at nagbebenta kami ng mga sandata dito, hindi kami nakipagsosyo sa ibang mga tao. Sabi ni Chaya. Pagkatapos ng lahat, ang focus ng Torre ng Artisano ay pa rin ang pagpapalaki ng mga artisano. Ang mga negosyo ay para lamang makakuha ng mga kailangang sangkap. Kaya, hindi masyadong pinapansin ng mga nakatataas hanggat mayroon silang sapat na mga sangkap para mapanatili ang sarili. Artisano Chaya, bagamat sa tingin mo ay sapat na ang iyong negosyo, hindi mo ba kailangang isipin ang mga batang henerasyon ng mga artisano? Sila ay sinasanay at pinapalaki ng mga Torre ng Artisano at kinukuha ng ibang mga pamilya at mayayamang tao. Bakit sa palagay mo ay madali silang umaalis sa Torre ng Artisano? Tumigil muna si Sam sa pagsasalita hanggang sa puntong ito. Hindi sumagot si Chaya, alam niya ang dahilan ngunit nahihiya siyang tanggapin ito. Ito ay dahil ang mga artisano na nagtatrabaho sa Torre ay hindi nakakakuha ng maraming pera. Kung sila ay magtatrabaho sa isang pamilyang maharlika, mabubigyan sila ng magandang pagtrato at makakakuha rin sila ng maraming benepisyo. Ngunit sa mga Torre ng Artisano, kailangan nilang makipagkompetensya sa iba pang mga artisano para sa mga proyekto at hindi nila makukuha ang mga espesyal na benepisyo na makukuha nila kapag direktang nagtatrabaho sila para sa mga pamilya. Nakita niya ang ekspresyon ni Chaya, patuloy si Sam. I think both of you know the answers. Kung makikipagsosyo ka sa akin, mapipigilan mo ang mga artisano na ito na umalis sa Torre. Paano ito posible? Kahit gaano kalaki ang iyong tindahan, maraming mga pamilyang maharlika na nagnegosyo sa lungsod. Napakataas ng kompetisyon. Kahit na gamitin natin ang pangalan ng Torre ng Artisano, maaari silang bumili ng mga produkto mula sa mga karaniwang tindahan dahil ang kanilang mga pamilya ay hindi bababa sa impluwensya. At ang mga produkto ay pareho at mayroon silang napakasolidong pundasyon sa negosyo. Artisano Chaya, tingnan mo ito. Sabi ni Sam habang inilalagay niya ang braso guard na ginamit niya para sa pagsusuri sa mesa. Sinimulan ni Chaya na suriin ang mga detalye. Ang braso guard ay may napakahusay na pagkakagawa. Matapos suriin ang lahat ng detalye, sa huli ay tumigil siya sa selula ng enerhiya. Nang ayos kanya ito gamit ang kanyang espiritual na pandama, naramdaman niya ang mataas na nakakompress na espiritual na enerhiya sa loob nito. Ginawa ito ni Sam gamit ang mga karaniwang bato ng espiritu. Kaya, ito ay purong anyo ng espiritual na enerhiya. Mayroon itong 8 pangunahing bahagi, ngunit ang enerhiyang nakaimbak sa loob ay halos katumbas ng enerhiya ng 10 bato ng espiritu. Sinubukan ni Chaya na kunin ang selula ng enerhiya at paikutin ito sa kanyang posisyon.
Ito ay pabilog ang hugis, at nang paikutin ito, gumawa ito ng tunog na click habang ito ay lumabas mula sa braso guard na nag-iiwan ng isang puwang. Sinuri niya ang mga metal na pagsalungat sa ilalim ng selula na may pananagutan para hawakan ang selula ng enerhiya sa lugar nito. Ibinalik niya ito at isinuot ang braso guard para subukan. Huwag mong gamitin ang sarili mong espiritual na enerhiya. Subukang gamitin ang enerhiya sa loob nito para gumawa ng isang pag-atake. Sabi ni Sam sa kanya. Tumango siya at tumayo at lumakad patungo sa bintana. Mula sa bintana, itinaas niya ang kamay na may braso guard patungo sa isang puno sa bakuran at sinubukang gamitin ang enerhiya sa loob ng selula para ilunsad ang isang bola ng apoy. Nagana ang pag-atake, tulad ng karaniwan. Hindi niya nakita ang malaking pagkakaiba mula sa paggamit ng enerhiya mula sa kanyang espiritual na pangunahing bahagi at ang selula ng enerhiya. Maaari ka ring magsanay gamit ang enerhiya. Sabi ni Sam at sinubukan niya ito. Nang maramdaman niya na ang enerhiya ay mas dalisay kaysa sa isang karaniwang bato ng espiritu at ang pagkuha ng enerhiya ay madali rin, hindi niya napigilan ang pagkabigla. Hindi ito dahil kapaki-pakinabang ito para sa pagsasanay. Ngunit maaari itong maging isang mahalagang gamit kapag nasugatan sa isang labanan o ilang mga sitwasyon ng emergency na labanan. Maaari pa nitong iligtas ang buhay ng isang tao. Kung ang isang tao ay naubos ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya, magiging napakalantad siya sa ligaw na lugar o larangan ng digmaan at hindi siya makakapag-focus na maayos na makuha ang enerhiya mula sa mga bato ng espiritu. Ngunit ang selyulang ito ay ginagawang mas madali para sa kanila at maaari nilang gamitin ang enerhiyang ito para makatakas. Ito ang aking imbensyon na nagbigay sa akin ng Rango 5 na titulong Scholar Artisano. Pinag-interrupto ni Sam ang kanyang pag-iisip at nang makuha niya ang pansin ni Chaya ay nagsalita siya. Sa palagay mo ba ay mayroon itong komersyal na halaga? Tanong ni Sam. Kabanata 72. Parehong nakaupo sina Sam at Chaya sa mesa na magkaharap. Artisano Chaya, magkano sa palagay mo ang halaga ng aking imbensyon? Tumahimik si Chaya ng 1 minuto at nagsalita. Hindi problema na ibenta ito ng 5,000 bato ng espiritu. Ngunit kung maaari mong dagdagan ang dami ng nakaimbak na enerhiya at ilang iba pang mga pagbabago, maaari pa nating ibenta ito ng mas mataas na halaga. Sandaling makapagsalita si Chaya, kumuha agad si Sam ng isa pang braso guard. Iba ito kaunti sa dati. Ang selula ng enerhiya ay hindi pabilog ang hugis. May 2 matingkad na pulang selula na hugis kubo na ipinasok kasabay ng haba ng braso guard. Nang makita ito ni Chaya, lalo siyang natigilan. Hindi niya akalain na kayang niyang gamitin pa ang enerhiya ng elemento. Artisano Sam, ilan ang mga disenyo na mayroon ka at anong uri ng mga elemento ang maaari mong ibigay? Handa na siyang makipagnegosyo. Kung makakapagsosyo siya kay Sam at gamitin ang espesyal na produktong ito bilang pangunahing produkto ng tindahan at ibebenta ito, madali ring mabebenta ang iba pang mga produkto ng walang problema. Ang pagpapakilala pa lang nito ay sapat na para gawing matagumpay ang kanilang negosyo. Sa ngayon, makakagawa lang ako ng 2 uri ng mga enerhiya ng elemento. Apoy at hangin. Bukod pa rito, makakagawa lang ako ng mga neutral na uri. Tungkol naman sa kapasidad at hugis ng enerhiya, pwede na nating pag-usapan iyon mamaya. Sa ngayon, gagawa lang tayo ng 2 uri na nakita mo. Sapat na ang 2 ito, ang mga elemento ay maaaring ibenta ng mahigit 5 beses sa halaga. Napakasigla niya. Dahil okay ka na rito, pwede na ba nating talakayin ang ibang mga produkto? Hindi lang ito ang mga ideyang meron ako. Habang nagsasalita si Sam, kumuha siya ng isang grupo ng mga rolyo mula sa kanyang imbakan. Agad na natuwa si Chaya at sinimulang makinig kay Sam. Matapos ang mahigit 3 oras, sa wakas ay natapos na nilang talakayin ang lahat ng uri ng mga espesyal na produkto na gusto ilagay ni Sam sa tindahan. Mangangailangan ng iba't ibang seksyon ang tindahan. Hayaan nating titingnan ng mga mamimili ang mga produkto mismo at magpasya kung ano ang bibilhin nila. Ang iyong mga artisano ay gagawa ng kanilang sariling mga produkto at ilalagay ang mga ito ayon sa mga seksyon. Ang mga seksyon ay magiging tulad ng seksyon ng sibat, seksyon ng espada, seksyon ng talam, seksyon ng sibol, seksyon ng baluti. Kung gusto mo, maaari mo ring gamitin ang ibang mga produkto mula sa mga artisang manggagawa ng damit at iba pa. Ang mga karaniwang produkto ay magkakaroon ng malaking stock, ngunit ang mga mas maliit na dami ay magkakaroon ng limitadong stock. Ang mga produktong may selula ng enerhiya ay ibebenta lamang minsan sa 1 linggo at limitado ang bilang ng mga produkto. Kaya, pwede na ba nating talakayin ang mga kita? Sabi ni Sam habang tinitingnan si Chaya. Maaari mong sabihin sa akin ang iyong mga hiling, kung okay lang sa akin, hindi ako mag-o-oppose.
Ako na ang bahala sa pagbili ng lugar, at ibibigay ko ang mga produktong may selula ng enerhiya at mga espesyal na produkto na sinabi ko sa iyo. Kailangan ko lang ng ilang mga katulong. Ikaw naman ang bahala sa pagbibigay ng mga kailangang materyales. Ikaw rin ang bahala sa paggawa ng mga karaniwang sandata. Pwede mong kunin ang lahat ng kita mula sa iyong mga sandata at hindi ako makikialam, mula sa aking mga produkto ay ibibigay ko sa iyo ang 20% ng kita. Lumimita si Chaye sa pag-iisip. Sila ang bahala sa pagbibigay ng mga hilaw na materyales at kayang nila itong gawin dahil mataas ang kanilang mga paraan ng paghahatid ng supply at talagang kayang gawin ito. Bagamat ang proseso ng pagpapanday ay magiging mahirap para kay Sam dahil sa kanyang mga espesyal na produkto. Ngunit parang medyo mababa pa rin ang 20%. Artisano Sam, hindi mo ba iniisip na medyo mababa ang 20%? Artisano Chaya, alam mo ba kung bakit binibigyan kita ng 20%? Dahil sa katayuan ng tore ng artisano. Malaki ang masasabi ng tore ng artisano sa negosyo ng mga sandata. Ngunit hindi mo ito nagawang maging matagumpay. Bakit sa palagay mo nangyayari ito? Dahil masyado kang konserbatibo. Hindi naman talaga nakatuon ang tore ng artisano sa negosyo. Ang pangunahing kita nito ay pa rin ang supply ng mga mineral at ang bayad na makukuha mula sa mga pagsusuri at bayad sa pag-aaral na makukuha mula sa mga kandidato. Masyado kang nakatuon sa mga bagay na ito at binabaliwala ang negosyo at nabibigong isipin na makakuha ng tubo mula rito. At ang lokasyon ng iyong negosyo ay nasa loob ng tore ng artisano. Sa palagay mo ba ang mga karaniwang tao ay magiging may lakas ng loob na pumunta sa tore para bumili ng mga sandata? Hindi naman masyadong mababa ang dami ng inyong mga produkto kumpara sa ibang mga tindahan, ngunit ang inyong tore ay nagpapakita na ang mga taong may katayuan lamang ang maaaring lumapit dito. At iniisip mo rin na mas mababa sa inyo ang umabot tulad ng ibang mga tindahan ng pamilya para ibenta ang inyong mga produkto. Ngunit ngayon, gagamitin ko ang katayuan ng inyong tore ng artisano para taasan ang halaga nito sa merkado. Iyon ang dahilan kung bakit sumang-ayon akong bigyan ka ng 20%. Ang pinakamahalagang bagay ay, gumagamit lang ako ng pinakamurang mga materyales. Bagamat mahal ang halaga ng aking mga produkto, gagamitin lamang nito ang mga materyales na Rango 1 at Rango 2 at iyon pa ay napakamura. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa aking mga produkto ay mga consumable. Kaya, kung maayos na mapanatili ang paggawa at matutugunan ang pangangailangan, magiging mataas ang kita. Ang 20% ay magiging mas mataas pa kaysa sa halaga ng mga materyales na ibinibigay mo. Maingat na ipinaliwanag ni Sam nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Chaye na sumagot o makipagtalo. Maaari na lamang siyang bumantong hininga at sumang-ayon. Napakaganda ng pagkakataong ito para tanggihan. Nagkamayan sila bilang pagpapatunay ng kasunduan at kumuha si Sam ng ilang mga rolyo at ibinigay sa kanya. Ako na ang bahala sa paghahanda ng tindahan. Para sa maayos na paggawa, kailangan kong may pagawa itong mga kagamitan. Bagamat karamihan sa mga sukat ay hindi maiintindihan mo, huwag kang mag-isip ng labis at gawin ang mga ito ayon sa mga hiling na nakasulat ko sa rolyo. Sabi ni Sam habang inilalagay ang isang singsing na pangimbak sa mesa. Nagpaalam siya at lumabas ng tore. Natapos na ang kanyang unang hakbang para gawing matagumpay ang kanyang negosyo. Maaaring magtanong ang iba, bakit ginagawa ito ni Sam para lamang makapaghiganti sa isang maliit na tulad ni Zeke? Ang kanyang pangunahing target ay hindi lamang si Zeke kundi na rin gumawa ng halimbawa sa kanya. Mula nang dumating siya sa mundong ito, maraming tao ang paulit-ulit na sumuway sa kanya. Ngayon, kailangan niyang manatili ng mahabang panahon sa lungsod ng Marquez. Ayaw niyang maabala ng mga taong ito habang narito siya. Kaya, dumating siya ng isang buwan ng maaga at gumawa ng pahayag na hindi siya isang madaling lapitan. Umangat si Sam gamit ang kanyang hoverboard habang papunta siya sa lugar ng negosyo. Tumigil siya sa tindahan ng sandata ni Zeke. Sinuri niya ang paligid at nakita na ang lugar ay puno ng mga tindahan ng sandata, ngunit hindi maganda ang negosyo ng ibang mga tindahan. Ang tindahan ni Zeke ang kumuha ng malaking bahagi ng negosyo. Hindi puro palabas lamang ang titulong anak ng Marquez. Naglakad si Sam patungo sa tindahan na nasa tapat ng tindahan ni Zeke. Natuwa ng husto ang tagapamahala ng tindahan nang makita si Sam na paparating. Ito ang unang mamimili sa mahabang panahon. Malamig na pagdating. Malamig na pagdating. Paano kita matutulungan? Tanong ng may-ari ng tindahan sandaling pumasok siya. May bibilhin ako, sabi ni Sam. Ah, ano ang bibilhin mo? Ang iyong tindahan. Natigilan ang may-ari ng tindahan. Hindi niya inasahan na ang taong ito ay narito para bilhin ang tindahan sa halip ng mga produkto. Nakatingin sa tahimik na may-ari ng tindahan, tanong ni Sam. 100,000 bato ng espiritu.
Bibilhin ko ang iyong tindahan. Nang matapos magsalita si Sam, napabalik sa katinoan ang may-ari ng tindahan at nagsalita. Benta. Biglang naramdaman ni Sam na gumastos siya ng labis. Napakasaya ng may-ari ng tindahan. Mula nang magsimula ng negosyo si Zeke, talagang nalulugi na siya. Lahat ng tindahan maliban sa mga pag-aari ng mga pamilyang Maharlika ay ganoon. Sinubukan niyang ibenta ang kanyang tindahan at umalis sa lungsod na ito. Ngunit walang sino mang handang bilhin ang kanyang tindahan at ang 100,000 ay isang malaking halaga at magpapahintulot sa kanya na magsimula ng sarili niyang negosyo sa ibang lungsod o maaari na lamang siyang magsimula ng ibang negosyo dito mismo sa lungsod. Natapos ni Sam ang transaksyon ng titulo ng pag-aari at pumunta sa susunod na tindahan. At sa susunod na destinasyon. Matapos bilhin ang 4 na tindahan, nagsimulang mag-isip siya kung paano bubuuin muli ang lugar na ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang token para sa komunikasyon at tinawagan si Chaya. Nagpalitan sila ng impormasyon para sa pagkakontak. Sam, ano ang kailangan mo? Inatasan ko na ang isang tao para tapusin ang mga disenyong ibinigay mo. Gusto kong itanong, mayroon ba kayong mga isang arkitekto sa inyong tore? Siyempre, mayroon kaming 3. Bagamat hindi masyadong sikat ang propesyon na ito dito, meron pa rin kaming ganito sa aming tore. Okay. Kailangan ko sila para sa isang proyekto. Ipahatid mo sila sa tindahan ni Zeke. Kasama ko ang aking board, madali nilang makikilala ako. Matapos ibinaba ang tawag, naghintay si Sam doon at matapos ang 15 minuto ay dumating ang 3 isang arkitekto. Binati sila ni Sam at sinimulang ipaliwanag kung paano bubuuin muli ang 3 tindahan. Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay alisin ang mga paghahati sa pagitan ng mga tindahan at pagsamahin ang mga ito. Matapos ipaliwanag ang lahat, binayaran niya ng paunang bayad ang 3 at umuwi na pauwi sa kanyang mansyon. Samantala, ang Marquez ay nagkakaroon ng problema. Nang malaman niya ang mga chismis na sinimulan ni Zeke, hindi niya alam kung paano kikilos. Para sa ilang dahilan, alam ng lahat na ang impormasyon ay mula mismo kay Zeke. Ngayon, malinaw na naiintindihan niya na ang kanyang anak ang may pananagutan sa pag-alis ng 2 lungsod. Bago pa siya makapunta at harapin ang kanyang anak tungkol dito, narinig niya ang isa pang bagay. Ang bagong Rango 5 na artisano ay nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod. Lalo na, ang kanyang panganay na anak ang kanyang tina-target. Ngunit hindi ito alam ng publiko at sila ay nagkakaguluhan. Nakukuha nila ang impresyon na ang bagong artisano ay isang psychopath na mahilig mangapi ng mga tao. Nais niyang direktang makilala ang bagong artisano noong araw pa lamang ng pagdating nito. Ngunit hindi niya nagawa dahil sa mga pag-aayos para sa espesyal na sangay. Ngunit ang kanyang hanggal na anak ay tila nasuwayan ng artisano. Habang iniisip niya kung paano maayos ang sitwasyon at nais na makakuha ng mas maraming impormasyon mula kay Zeke, ang kanyang unang asawa, ang ina ni Zeke, ay dumating na sa kanya para humingi ng paliwanag. Hinihiling niyang siyasatin at kausapin ang Rango 5 na artisano at humingi ng paliwanag sa kanya kung bakit tina-target niya ang kanyang anak. Gagawin mo ba ito o hindi? Sigaw ni Zara, ang ina ni Zeke, sa Marquez. Dahil sa patuloy na pangungulit, nawalan siya ng pasensya at sumigaw pabalik. Sa palagay mo ba ang ginawa ng iyong anak ay madaling malutas? Ang kabilang partido ay Rango 5 na artisano. Sa palagay mo ba ay mayroon siyang maraming oras na mapupunta lang sa iyong anak? Kailangan kong maingat na siyasatin ito at malaman kung ano ang nangyari, bago magpasya kung ano ang gagawin. Hanggang doon, huwag kang magkaroon ng lakas ng loob na mangulit pa sa akin. Matapos sabihin ang kanyang sinasabi, umalis ang Marquez sa silid. Nagpadala na siya ng isang tao para siyasatin kung sino ang artisang ito at bakit niya ito ginagawa. Kabanata 73. Umuwi si Sam sa mansyon at pumasok sa banal na dimensyon matapos niyang itatalaga ang gawain ng pagbabagong anyo ng lugar. Kailangan din niyang magbukas ng isa pang negosyo. Tiningnan niya ang lahat ng mga halaman ng kristal na kawayan na kanyang itinanim sa iba't ibang lugar ng elemento. Ang susunod na negosyong gusto niyang pasukin ay ang negosyo ng alak. Plano na niyang pumasok sa negosyong ito bago pa man siya makaharap kay Zeke, ngayon naman ay mayroon pa siyang isang dahilan at iyon ay, para labanan ang mga restoran ni Zeke kaya iniisip niyang gawin itong ganap na malakihang sukat. Sinuri ni Sam ang lahat ng mga halamang gamot na kanyang itinanam. Bukol na sila ngayon. Ang mga halamang gamot na ito ay binili niya sa lungsod ng Falcon Cliff. Itinanim niya ang lahat ng mga buhay na halamang gamot para magkaroon siya ng sariling stock. Ngunit ngayon ay iniisip niya kung paano ipagpatuloy ang paghahanda ng alak. Maaari niya itong ihanda gamit ang mga halamang gamot kung gusto niya. Karamihan sa mga halamang gamot na meron siya ay mga nakakatulong sa isang tao na linisin ang kanyang katawan at bawasan ang mga dumi na makakaapekto sa paglilinang.
Hindi ito mga uri na nagsisilbing eliksir at nakakatulong na itaas ang paglilinang. Ngunit medyo nag-aalala siya tungkol sa lasa at naisip na kailangan niyang gumamit ng ilang mga prutas para gumawa ng alak. Ngunit mahirap talagang hanapin ang mga prutas na angkop para sa paglilinang. Kaya, kailangan na lang niyang isipin ang isyong ito mamaya, ngunit ang pagbubukas ng restoran ay hindi naman napakahirap. Pumunta siya sa aklatan sa unang palapag at pumunta sa isang sulok na seksyon. Ito ay isang seksyong pinangalanang, elixirs, at kasama rito ang mga recipe ng table task, recipe ng mga potion, at iba pa. Hindi ito kasama ang mga pamamaraan at mga batayan ng mga prosesong ito, ngunit naglalaman lamang ito ng mga purong recipe at mga aksyong gagawin para gumawa ng elixir at sa sulok ng seksyon ay mayroong isang banal na kaloob na tinatawag na spirit culinary. Kumuha si Sam ng impormasyon para suriin ang mga recipe ng iba't ibang pagkain na gumagamit ng karne ng iba't ibang uri ng mga mahiwagang hayop at mga espiritual na halamang gamot. Ang spirit culinary na ito ay isang paraan para gumawa ng mga kinakailangang eliksir sa paglilinang sa pamamagitan ng pagluluto. Ito rin ay mas mahusay kaysa sa ibang mga paraan tulad ng mga table task at pasyon, na maaaring may ilang mga epekto. Ang mga panganib ay kaunti lamang sa spirit culinary. Pagkatapos ng lahat, ang kalusugan ng isang tao ay pinakamabuti kapag ito ay pinamamahalaan ng pagkain sa halip ng mga gamot. Tulad ng sa modernong mundo, kung ang isang tao ay umiinom ng mabibigat na gamot para sa bawat maliit na karamdaman, ang mga paggana ng kanyang katawan ay masisira. Lumabas lang si Sam ng tore noong tanghali. Gumastos siya ng maraming oras para lamang matuno ang mga recipe. Kung gusto niyang sanayin ito, kailangan niyang gumastos ng maraming oras. Bagamat mahusay siya sa pag-aaral, ang mga bagay tulad ng pagluluto ay mga kasanayang pinahuhusay sa pamamagitan ng pagsasanay. Hindi siya isang pagbubukod. Sa parehong oras, nasa kanyang silid ng korte ang Marquez. Katatapos lang niya ng kanyang pagpupulong sa umaga kasama ang mga opisyal, at lahat ay umalis na. Isang tagapaglingkod ang dumating at binigyan siya ng isang rolyo na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Sam. Bagamat ang lungsod ng Falcon Cliff at lungsod ng Blue Flame ay malayo sa isa't isa, mayroon pa rin siyang paraan para makipag-ugnayan sa Contador Falcon. At nalaman niyang mula sa lungsod ng Falcon Cliff si Sam. Dahil sinadyang itago ni Sam ang kanyang mga bakas. Iniwan niya ang isang malaking pahiwatig para siyasatin at iyon ay ang pagbili ng mansyon pati na rin ang paggamit ng kumpanyang pangkalakala na Golden Horse. Kaya, madaling nakuha ng Marquez ang impormasyon at nang tingnan niya ito, medyo nagulat siya. Isang 15 taong gulang na batang lalaki, nasa antas na novice isa at bihasa sa maraming mga propesyon, na may hindi kapani-pani walang lakas sa labanan. Isa siyang henyo. Iyon lang ang pumasok sa kanyang isip. Matapos basahin ang impormasyon, lalo lang siyang nena sa kanyang panganay na anak. Hindi pa rin niya alam kung ano ang ginawa ng kanyang anak sa henyong ito para mapasama ito ng ganito kalaki. Oo, hindi pa rin niya alam kahit na nakipag-ugnayan na siya sa Contador dahil hindi inihayag ng huli sa Marquez ang pag-atake ni Zeke sa mga kandidato. Ayaw niyang makialam sa pagitan ng ama at anak. Binuksan ng Marquez ang isa pang rolyo na may impormasyon tungkol kay Sam noong nasa lungsod pa siya ng Starwood. Nang makita niya ang mga detalye tungkol sa kung paano niya hinigantihan ang mga pamilyang Maharlika sa pamamagitan ng pagsira sa mga pagkakataon ng mga kabataan na makapasok sa akademya, lalo siyang nagulat. Ang 15 anyos na henyong ito ay medyo mapaghiganti. At nang makita niya ang balita na siya ay isang ulila, naramdaman niyang maaari niyang pigilan si Sam sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, kung ang kabilang partido ay may malakas na pinagmulang lugar, kailangan niyang isipin ng 2 beses. Ngunit ngayon naman ay ang kabilang partido ay isang ulila, na kamakailan lamang pumasok sa mundo ng paglilinang, maaari niyang gamitin ang ilang mga estratehiyang parang paminsan-minsan ay binibigyan ng gantimpala at paminsan-minsan naman ay pinaparusahan para mapigilan siyang tumigil. Tungkol naman sa kung paano natutunan ng kabilang partido ang lahat ng kanyang mga kasanayan, hindi siya masyadong curious. May lahat ng uri ng mga tao sa mundo at ang isang napakataas na antas na henyo na makakapag-aral sa sarili ay maaaring bihira ngunit hindi imposible. Kaya, agad niyang ipinadala ang isang paanyaya kay Sam. Nang matanggap ni Sam ang paanyayang ito, handa na siyang lumabas para bumili ng ilang mga restoran para makahanap ng lugar para simulan ang kanyang negosyo. Ipinadala ni Watt ang paanyaya sa kanya at nang makita ni Sam na mula mismo sa Marquez ito, ngumiti siya. Bagamat alam niyang hahanapin siya ng Marquez, hindi niya akalain na mangyayari ito ng ganito kaga. Ang paanyaya ay nagsasabing inanyayahan siya para sa hapunan. Nahulaan ni Sam kung ano ang plano ng Marquez. Bagamat siya ay isang rango 5 na artisano. Isa siyang scholar artisano na karaniwang mahalaga sa asosasyon ng mga artisano at ang kanyang paglilinang ay malayo pa rin sa Marquez.
Hindi kayang sakta ng Marquez siya, ngunit hindi rin niya kailangang magpakumbaba sa kanya. Ngumiti si Sam nang may katuwaan at ipinadala pabalik ang mensahe na tinanggap niya ang paanyaya, ngunit binanggit din niya na magdadala siya ng isang kaibigan. Matapos ipadala ang mensahero, nagpatuloy si Sam sa kanyang daan. Matapos bilhin ang dalawang restoran sa harap ng restoran ni Zeke, pumunta siya sa kanyang mga bagong baniling tindahan ng sandata, kung saan nagtatrabaho ang tatlong arkitekto. Kumuha siya ng isa sa kanila at dinala pabalik sa mga restoran at ipinaliwanag sa kanya kung paano niya gustong baguhin ang mga ito. Matapos ipaliwanag ang lahat at tapos na ang kanyang trabaho, pumunta siya sa tore ng artisano. Pumunta siya para makita si Chaya at nang makita siya nito, medyo nagulat siya. Hindi ba't nagkita lang tayo kaninang umaga? Bakit ka naman narito ulit? Tanong niya. Kailangan kita ng tulong sa isang bagay. Ah, ano ito? Inanyayahan ako ng Marquez para sa hapunan. Gusto kong samahan mo ako. Bakit ka inanyayahan niya at bakit mo ako inanyayahan? Well, may dahilan ako kung bakit ako nagta-target kay Zeke, kaya gusto ng Marquez na makipag-usap sa akin. Bagamat ako ay isang taong may katayuan, wala akong kapansin-pansing pinagmulang lugar na masasabi. Ang aking lakas ay hindi pa sapat para maging maingat siya. Kaya, gusto kong gamitin ang aming relasyon sa negosyo bilang hadlang sa kanya. Sige, kailan? Sumagot si Chaya pagkatapos ng ilang pag-iisip. Malinaw niyang naiintindihan ang ibig sabihin ni Sam. Ngayon, aalis tayo sa loob ng 1 oras, pwede mong ayusin ang iyong trabaho sa oras na ito. Tumango si Chaya at bumalik sa trabaho habang naghintay si Sam sa kanya. Mga sandali pa ng gabi, pumunta sina Sam at Chaya sa mansyon ng Marquez gamit ang kanyang pribadong karwahe. Nang makita ng tagapaglingkod na inatasan na tanggapin si Sam na kasama si Chaya, agad siyang naisip. Bagamat siya ay isang tagapaglingkod, ngunit siya pa rin ay isang pinagkakatiwalaan ng Marquez. Malinaw niyang alam ang intensyon ng Marquez sa pag-anyaya kay Sam ngayon, ngunit hindi nila inasahang ang kaibigang binanggit ni Sam ay si Chaya na isang ranggo 5 na artisano at pinuno ng tore ng artisano. Hindi siya katulad ni Sam na may ranggo lamang ngunit walang paglilinang, ngunit siya ay isang taong hindi lamang may ranggo kundi pati na rin ang kaugnay na paglilinang. Dinilaan sina Sam at Chaya patungo sa silid ng pagkain kung saan naghihintay na sila ng Marquez. Bagamat gusto niyang sugpuin ng kaunti si Sam, ginagawa niya ito lamang dahil sa kanyang anak. May respeto pa rin siya kay Sam at sa kanyang mga nakamit. Ngunit nang makita niya si Chaya, nagulat din siya, ngunit mabilis siyang nakabawi at binalitaan sila. Matapos magpalitan ng ilang magagandang salita na karaniwan kapag nangyayari ang ganitong uri ng mga pagpupulong, at hindi interesado ang may akda na isulat ito, umupo sila para sa hapunan at inihain ang pagkain. Pagkaraan ng ilang panahon, tumigil ang Marquez sa pag-ikot-ikot sa usapan at nagtanong. Artisano Sam, sa palagay ko ay mayroon kayong mga problema ng aking anak na si Zeke. Mayroon bang mga hindi pagkakaunawaan? Oh, talagang mahusay ang pagkaunawa ng Marquez. Napakaaga mong natuklasan. 2 araw pa lang naman mula nang dumating ako sa lungsod. Nang makita na diretsyong sumang-ayon si Sam, naramdaman ng Marquez na hindi ito kasing simple ng bagay. Parang hinihintay na ni Sam ang pagkikita na ito. Maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari sa inyo dalawa? Mas gugustuhin kong ipaliwanag ito ng sarili mong anak. Maaari mo na siyang tawagin ngayon. Wala akong problema. Nang sabihin ito ni Sam, kumunat ang noo ng Marquez ngunit sumunod pa rin at nagpadala ng isang tao para tawagin ang kanyang anak. Nang dumating si Zeke, hindi siya nag-iisa. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang kasama niya at kumunat ang noo ng Marquez doon. Ang taong dumating ay wala iba kundi ang commander ng mga gwardya ng lungsod. Ngunit mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan, siya ay kapatid ng kanyang 3 asawa at tiyuhin ni Zeke. Pareho silang umupo at nagsalita ang commander ng gwardya. Hindi niya alam kung sino si Chaya at hindi niya ito pinansin. Ikaw ba ang bagong artisano? Dahil ka lang isang artisano, hindi ka maaaring kumilos ng gusto mo. Humingi ka ng paumanhin sa pamangkin ko ngayon mismo. Hindi niya napansin na naging pangit ang ekspresyon ni Zeke. Hindi sumagot si Sam at tiningnan lang ang Marquez. Maaari mong tanungin ang iyong anak kung ano ang nangyari. Matapos marinig ang kanyang bahagi, sasabihin ko sa inyo ang natitirang bahagi ng kwento. Nang makita na baliwalain siya ni Sam, nainas ang commander, habang siya ay malapit ng magalit, naramdaman niya ang presyon mula sa Marquez. Pagkatapos ay tumingin ang Marquez sa kanyang anak. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo. Ako, nanginginig si Zeke habang nagsasalita. Talagang ayaw niyang malaman ng kanyang ama ang lahat ng kanyang mga kalokohan. Hindi niya inasahan na ang taong kanyang sinalakay ay isang artisano, at isa pang mataas na ranggo. Sasabihin ko na lang sa inyo.
Pagkatapos ay ikinwento ni Sam ang lahat ng nangyari sa lungsod ng Falcon Cliff at nagsabi. Narinig ko na ang Marquez ay isang matuwid na tao, ngunit sa aking nakikita, hindi ka naiiba sa isang ama ng isang walang kwentang anak. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya at ang magagawa mo lang ay takpan ito gamit ang kanyang awtoridad. Halos linlanggin ako ng mga chismis. Sinadyang sabihin ito ni Sam para pasiglahin ang Marquez. Gusto niyang ilagay ang Marquez sa isang sitwasyong walang magagawa kung saan hindi niya maipaparamdam kay Sam at ipaalala sa kanya na siya ang dapat na taong nag-aalaga sa mga tao at hindi bulag na pumapabor sa kanyang anak. Kaya, ang tanging daanan ng galit ng Marquez ay si Zeke. At nang maalala ng Marquez kung paano banta ng kanyang anak sa dalawang lungsod na hindi sumali, naramdaman niyang umabot na sa sukdulan ang kanyang galit. Kabanata 74. Tiningnan ni Sam ang Marquez ng may katuwaan. Tama ang kanyang hatol at lahat ay nagaganap ayon sa plano. Ngunit may isa pang tao na may maling hatol at iyon ay wala iba kundi ang commander ng gwardya. Isa siyang dakilang mandirigma sa huling yugto, inakala niyang galit ang Marquez kay Sam dahil sa mga masasamang salitang binitawan nito, kaya't inilabas niya ang kanyang aura at malapit nang sugpuin si Sam. Ngunit isang mas malakas na aura ang bumagsak sa kanya at nagulat siya nang makita kung saan ito nagmumula. Tiningnan niya si Chaye na tahimik na umiinom ng kanyang inumin ngunit ganap siyang nasa sugpo ng kanyang aura. Ang kanyang lakas ay mas mataas pa kaysa sa mismong Marquez. Doon lang niya naalala ang isang bagay. Si Sam ay isang artisano at mayroon lamang isang tao na isang batang babae at mas makapangyarihan kaysa sa Marquez. Ang pinuno ng tore ng artisano. Bagamat hindi niya pa ito nakikita noon, malinaw niyang narinig tungkol sa kanya. Bakit hindi niya ito nakita noon? Medyo simple lang naman. Hindi sapat ang kanyang katayuan. Ayon sa kaugalian, ang Marquez ay nasa isang buong larangan ng paglilinang na mas mataas kaysa sa Contador. Isa siyang Grand Mage. At sa bawat lungsod, ang mga pinuno ng tore ng iba't ibang propesyon ay nasa parehong larangan ng paglilinang at ang isang Grand Mage ay maaari lamang maging isang artisano ng ranggo 4. Ngunit bakit narito ang isang ranggo 5 na artisano? Dahil hindi ang Marquez ang pinakamalakas na tao dito. Ang dating Marquez, ang dating pinuno ng Blue Flame, ay nasa susunod na larangan ng paglilinang pagkatapos ng Grand Realm. Ang isang Marquez na nakapagtagumpay sa yugtong iyon ay magre-retiro at ang susunod naman ay hahawak ng pamumuno kapag maabot na nito ang Grand Realm. Ang mga organisasyon ng iba't ibang propesyon ay nagpadala ng mga taong nasa parehong larangan ng dating Marquez para hindi sila mapahamak, kaya kahit na ang kasalukuyang Marquez ay mas mababa ang katayuan kaysa sa kanya. Mayroon lamang 4 pang tao na kapantay ni Chaye sa katayuan at sila ay ang dating Marquez at ang 3 iba pang pinuno ng tore. Kaya, ang isang mababang katayuan na commander ng gwardya ng lungsod ay hindi karapat-dapat pansinin ng kanya. Narito lang siya dahil kay Sam at kailangan niyang ipakita ang kanyang paninindigan. Nabigla ang Marquez at agad na sinampal ang commander ng gwardya. Umalis ka na ngayon, sabi niya sa mahinang boses at parang nabuhay muli ang commander ng gwardya. Huminga ng malalim ang Marquez para kalmadohin ang sarili at tiningnan muli si Sam. Artisano Sam, mayroon bang mapayapang paraan para malutas ito? Tanong ng Marquez. Bagamat mangangahulugan ito na sumasang-ayon siya sa pahayag ni Sam, ngayon naman ay nais niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang anak. Naniniwala siya na sa pamamagitan nito, magbabago ang kanyang anak para sa ikabubuti at anong ama ang hindi gugustuhin iyon. Gagawin niya ang lahat para makuha ang pagkakataong iyon kahit na siya ay matuwa ng isang batang tulad ni Sam. Mayroon. Napakasimple lang. Ang kailangan mo lang gawin ay ipahayag sa mga tao ang buong pangyayari at sabihin mo lang na nais mong tapusin ang bagay na ito ng mapayapa. Kung gagawin mo ang pahayag na ito, titigil ako kaagad. Medyo may pang-uuyam ang boses ni Sam. Naging berde ang mukha ng Marquez. Imposibleng matupad ang kahilingan. Mawawalan siya ng tiwala ng lahat ng kanyang mga tao. Sa huli ay naiintindihan na niya kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa niya nang hindi niya pinansin ang mga ginawa ng kanyang anak. Hindi lahat ng oras ay magiging maayos, minsan ay magdudulot ito ng mga sakuna at ang sakunang dulot ng kanyang anak ay nakaupo mismo sa tapat niya ngayon. Marquez, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Alam mo ba kung bakit maaaring maging hari ng kagubatan ang mga leon sa mga karaniwang hayop? Tanong ni Sam na may ngiti. Dahil sila ang pinakamalakas, sabi ng Marquez. Bahagi lang ng tama ang sinabi mo. Malalakas ang mga leon, ngunit sa palagay mo ba talagang ang mga leon ang pinakamalakas sa lahat? Ang mga leon ay naninirahan ng magkakasama ngunit kayang nilang labanan ang isang grupo ng mga toro na nagmamadaling tumakbo. Hindi. Sila ay mga hari dahil inaalagaan silang maging ganoon. Ihahagis ng isang leon ang kanilang mga supling sa isang lambak at hayaan silang umakyat ng mag-isa.
Ang kanilang ama ay tinuturuan silang ang paggalang bilang isang leon ay kailangang kamtin at hindi ibibigay lamang dahil sila ay ipinanganak bilang isang leon. Ang iba pang mga hayop sa kagubatan ay maaaring hindi nais na turuan sila ng ganitong matinding aral, ngunit hindi ito pinapansin ng leon mismo. Ihahagis niya ang mga supling sa loob ng lambak na nagdudulot sa kanya ng titulong pinakamasamang hayop sa ligaw na lugar. Ngunit sa aking mga mata, ang liyong iyon ay isang responsableng ama na nagtuturo sa kanyang mga anak. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang at iginagalang siya ng ibang mga hayop. Nang matapos magsalita si Sam, nahihiya na ang Marquez, malinaw niyang naiintindihan ang ibig sabihin ni Sam. Binabatikos siya dahil sa pagiging isang hindi karapat-dapat na ama. Kahit na ang isang mabangis na hayop ay alam kung paano turuan ang kanyang anak, ngunit siya bilang isang tao na may responsibilidad bilang isang Marquez at may libu-libong taong nasa ilalim niya ay hindi pa rin magawa ang kanyang trabaho. Habang siya ay malapit ng magsalita, nagsimulang magsalita si Sam. Ang iyong panganay na anak na si Zeke at ako ay walang sama ng loob sa isa't isa noong una, ngunit dumating siya kasama ang 20 tao na may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa akin, at sinalakay ako nang ako ay nasugatan pa. Iniisip pa niya na lahat ay makatwiran lamang dahil ikaw ang may pananagutan sa kanyang pagiging anak. Narito ako ngayon hindi para makipagbati sa iyo. Ngunit narito ako para sabihin sa iyo na ibabalik ko sa kanya ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Sisirahin ko ang lahat ng nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya sa akin at umalis na parang walang nangyari. Tungkol dito, walang paraan para akong magkompromiso. Makakamit ko ang aking layunin kahit na ikaw pa mismo ang Marquez ay makialam dito. Tumigil si Sam para makita ang reaksyon ng Marquez. Nagbigay kasiyahan siya sa madilim na ekspresyon ng huli at nagpatuloy. Sa ngayon, ang iyong anak at ang kanyang mga alipors lamang ang aking target at lalaruin ko sila. Ngunit kung may ibang tao pang makikialam dito halimbawa, ang mga gwardya ng lungsod ay isasama ang buong tropa ng mga gwardya ng lungsod, kung ang isang anak na maharlika tulad ng iyong anak ay makikialam, ang buong pamilya niya ay isasama at tumigil siya ng kaunti at tiningnan diretso ang mga mata ng Marquez at nagsabi. Kung ikaw ay makikialam dito, isasama rin ang buong lungsod. Hindi mo naman gugustuhin na saktan ang buhay ng lahat ng mga mamamayan, hindi ba? Tanong ni Sam na parang pinag-uusapan lamang niya ang isang bagay na walang halaga. Natatigilan ang tatlong natitirang tao. Diretsong binabanta ni Sam ang Marquez na sisisihin niya ang mga mamamayan kung makikialam ang Marquez. Isang batang nasa antas na novice ang binabanta ang isang Marquez na nasa Grand Realm mismo sa mansyon ng Marquez. Ngunit para sa ilang dahilan, naramdaman nila na maaaring talagang gawin ng kabilang partido ang sinabi niya. Hindi na naghintay ng sagot, tumayo si Sam at nagsabi. Hihintayin ko ang iyong liham. Kung hindi ko makuha ang liham bukas, ipalagay kung gusto mong makialam. Nagbigay siya ng senadorias kay Chaya at pareho silang lumingon at umalis sa silid. Nakaupo lang ang Marquez doon na malalim ang iniisip. Sa tabi niya, hindi man lang makatingin sa kanyang ama si Zeke. Sam, hindi mo ba iniisip na labis ka nang naglalakas loob? Binabanta mo lang ang Marquez sa sarili niyang teritoryo. Napangisi lang si Sam at sumagot. Ang pagiging teritoryo niya ay ang kanyang pinakamalaking kawalan. Isa akong nag-iisang lobo ngayon. Maaari akong gumawa ng anumang gusto ko basta hindi ako mahuhuli. Kung sakasakaling dumating sa punto na kailangang lumikas, pwede akong tumakas mula sa lugar na ito at bumalik mamaya para maghayganti. Ngunit wala siyang pagpipilian na iyon. Kailangan niyang sagutin ng emperador mismo kung hahayaan niyang mawala ang kanyang teritoryo. Nag-isip-isip si Chaya at naramdaman na tama ang sinabi ni Sam, ngunit naramdaman pa rin niyang dapat bawasan ni Sam ang kanyang ugali at nagsabi. Sa palagay ko sa ugali mong iyan, gagawin mong kaaway ang buong mundo. Dapat kang magbigay ng puwang at malutas ang mga problema ng mapayapa hanggat maaari. Bumigay siya ng payo sa kanya dahil sa mabuting hangarin. Ngunit nagulat siya sa sagot ni Sam. Hindi ako nangangailangan ng anumang kompromiso sa aking buhay. Kahit gaano kalaki ang kaaway, kahit na ito ay isang individual o ang buong lungsod, ang buong imperyo o ang buong mundo, ang tanging pagkakaiba sa akin ay ang dami ng pagsisikap na kailangan kong gawin para sirain sila. Huminto siya sa paglalakad at tiningnan ang likod ni Sam na naglalakad sa harapan. Bigla siyang naramdaman na ang anyo ni Sam ay matayog kaysa sa mundo. Gaano kalakas at kaiabangan ng isang tao para gumawa ng pahayag na ganoon. Matapos maghiwalay, kinuha ni Sam ang kanyang hoverboard at pumunta sa lugar ng negosyo. Tumigil siya sa tindahan ni Zeke at tiningnan ang mga saradong pintuan. Gabi na at karamihan ng mga tindahan ng sandata ay natatapos na ang araw sa oras na ito, ang mga restoran lang ang bukas. Kumuha si Sam ng isang karaniwang bato ng espiritu.
Isinara niya ang kanyang mga mata at pinalito ang bato ng espiritu bago itong itinapon papasok sa tindahan sa pamamagitan ng isang bintana. Agad niyang itinaas ang lakas ng pagtulak ng hoverboard hanggang sa maximum at umabot sa taas na 20 talampakan sa himpapawid at pumunta patungo sa kanyang mansyon sa buong bilis. Kinaumagahan, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa pagsabog. Ang pagsabog ay nasa tindahan ng anak ng Marquez naman. Ngayon mismo ay pumunta ang Marquez para makita kung ano ang nangyari. Kakaiba ang lugar ng pagsabog. Nang pumasok siya sa tindahan, ang tanging nakita niya ay isang pabilog na lugar kung saan lahat ay naging pulbos. Ang mga baluti, espada, lahat ng iba pang materyales ay ganap na naging pulbos, ang espiritual na enerhiya sa lugar ay medyo hindi pa rin matatag. Hindi niya alam kung ano ang naging sanhi ng pagsabog, ngunit alam niya kung sino ang gumawa nito. Gumagawa ng pahayag si Sam. Kung gagamitin ni Sam ang paraan ng pagsabog na ito sa gitna ng isang grupo ng mga tao, mapangwasak ang resulta. Agad siyang nagpasya na hindi na siya makikialam sa pagitan ng kanyang anak at ni Sam. Maliban na lamang kung gusto ni Sam na patayin ang kanyang anak, ganap na niyang ibabaliwala ito. Tinitingnan din ni Zeke ang lugar ng pagsabog. Nakatanggap siya ng ibang mensahe mula sa pagsabog at iyon ay, hindi siya dapat gumawa ng mga kalokohan para malampasan si Sam, kung gagawin niya iyon, maaari ring gawin iyon ng kabilang partido, at mas mahusay pa ang resulta para sa kanya. Maaari na lamang siyang sumunod sa larong nilalaro ni Sam at sundin ang mga patakaran na itinakda ng kabilang partido. Nagsisisi na siya ngayon na hinabol pa niya si Sam. Ang kanyang mga alipors ay nagdududa na kung susundan pa siya. Maaaring hindi na rin makikialam ang kanyang ama at ngayon ay inaatake na rin ang negosyong kanyang itinayo. Bigla siyang naramdaman na nahihipan. Kabanata 75. Nasa mansyon si Sam na iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Dahil nais niyang magbukas ng restaurant, kailangan niyang humanap ng paraan para makakuha ng pinagkukunan ng mga sangkap at kasabay nito, kailangan din niyang makahanap ng angkop na chef na tapat at may husay para mamahala sa spirit culinary. Ngunit hindi siya nagmamadali. Ika-4 na araw na mula nang pumasok siya sa lungsod ng Falcon Cliff at mayroon siyang 25 araw para gawin ang kanyang mga plano. Hindi lamang ito makakatulong sa kanya na turuan ng leksyon si Zeke, ang dalawang negosyo ay magiging pinagkukunan din ng kita para sa kanya. Bagamat mayroon na siyang sapat na pera, nais pa rin niyang kumita ng hanggat maaari bago pa siya pumasok sa imperial na kabisera. Sa oras na iyon, haharapin niya ang buong organisasyon ng Blackwater sa imperyo at kailangan niyang magkaroon ng sapat na kayamanan para labanan ang isang malaking organisasyon na tulad nito. At ang lahat ng mga negosyong ito ay mga karagdagang kita lamang, ang pangunahing kita ay magmumula pa rin sa mga sangay ng Black River mismo. Sinusubukan pa rin ni Sam na paghiwalayin ang mga gas sa hangin ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang pagtitiyak. At pareho rin ang liwanag na enerhiya, kailangan niyang magkaroon ng sapat na lakas ng isip para magamit ito para sa anumang mga layunin na pang-atake. Para dito, kailangan niyang gumastos ng oras sa paglilinang ng Divine Spirit Soul Technique. Ngunit bago niya ito magawa, may isang bagay na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang maghanda ng mga bagay para sa pagbubukas ng negosyo. Ang kanyang pangunahing focus ay hindi sa mga sandata. Nais niyang gumawa ng ilang mga gamit na makakatulong sa mga taong ito sa pangangaso. Sinabi ni Chaye na tatagal ng halos 3 araw para gumawa ng mga kagamitan, kaya mayroon siyang 30 araw sa loob ng tore para gumawa ng ilang mga paghahanda. Dinala niya ang makinang pangpindot na kanyang ginawa sa lungsod ng Falcon Cliff. Kaya, maaari niyang gawin ang ilang mga bagay na magpapadali sa pagtatapos ng mga gamit mamaya. Lumabas si Sam gamit ang kanyang board. Lahat ng mga tao ay nagbigayan daan sa kanya nang hindi magawang tignan siya sa mata. Sa ngayon, alam na ng lahat na ang bagong Rango 5 na Scholar Artisan na dumating sa lungsod ay naglalakbay gamit ang isang kakaibang board at isa rin siyang masamang tao. Ngunit si Sam ay lubos na abala sa pag-iisip matapos niyang maalala ang isang bagay. Nakalimutan niyang bigyan ng pangalan ang hoverboard. Bagamat mahusay siya sa maraming bagay, ang isa sa kanyang mga pangunahing kahinaan ay hindi siya magaling sa pagbibigay ng pangalan. At gayon din ang may akda, kaya aking mahal na mga mambabasa, mangyaring mag-isip ng pangalan. Pumunta siya sa tore ng parmasyutiko para bumili ng ilang mga halamang gamot at lahat ng ito ay may isang bagay na pareho. Lahat sila ay may mga epektong nakakapagpakalma at kadalasang ginagamit sa mga table tasks para mabawasan ang mga epekto ng agresibong kalikasan. Bumili pa siya ng isang uri ng kahoy na sandal na ginagamit sa mga pamahid para magbigay ng mga epektong nakakapagpagon. Karaniwan, mababa ang benta ng mga bagay na ito at minsan ay napapanes pa ang stock. Nang dumating si Sam dito at binili ang lahat ng available na stock ng mga halamang gamot na ito, napakasaya ng tagapagtanggap.
Pagkatapos noon, pumunta siya sa tore ng inskripsyon at bumili ng mga materyales na ginagamit para gumawa ng tinta para sa inskripsyon. Sa huli, pumunta siya sa restoran ni Zeke. Bagamat mayroon siyang plano na agawin ang negosyo ng restorang ito, dapat niyang aminin na ito ang pinakamagandang restoran sa lungsod ngayon. Kaya, kumain siya ng masarap na pagkain at pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng tagapamahala. Ipinikit ni Sam ang kanyang badge bilang tailor artisan at binalitaan siya. Para hindi sila mabigat ng loob, hindi niya ginamit ang kanyang board para pumunta sa restoran, kaya ang bagong tagapamahala na hindi bahagi ng 20 alipors ay hindi nakilala si Sam. Gusto kong bumili ng alak sa inyo. Diretsyong sinabi ni Sam ang kanyang hangarin. Ang tagapamahala ay magalang at hindi nagpakita ng anumang masamang ugali. Binigyan niya ng pangunahing respeto na dapat ibigay sa isang mamimili at nagtanong. Ginoo, kung gusto ninyong bumili ng mas mababa sa isang bar aisles, hindi ninyo na kailangang kumonsulta sa akin dahil hahawakan ito ng counter diretso. Ngunit kung gusto ninyong bumili ng mas marami pa rito, mangyaring sabihin sa akin kung gaano karami ang kailangan ninyo. Hindi ako nangangailangan ng anumang karaniwang alak, ngunit gusto ko ng isang matapang na purong alak na walang anumang lasa. Posible bang ibenta ito? Tanong ni Sam. Karaniwan, hindi namin ito ibinebenta. Ang hinihiling ninyo ay hindi angkop para inumin diretso, kaya hindi namin ito inihahanda sa maliit na dami. Gaano karami ang gusto ninyong bilhin? Kailangan ko ng 10 bar aisles. Dahil malaki ang order, gagawin namin ito. Ngunit kokolektahin namin ang parehong halaga tulad ng may lasang alak. Bawat bar aisles ay 5,000 bato ng espiritu. Sige. Sumangayon si Sam at agad na binayaran ang buong halaga. Ginoo, handa na ang inyong order sa loob ng 3 araw. Maaari ninyong dalhin lamang ang token na ito para kunin ang order. Binigyan siya ng token ng tagapamahala. Magpapadala ako ng isang tauhan. Maraming salamat po. Kinuha ni Sam ang token at umalis ng restoran. Napangiti ng malaki ang tagapamahala nang tingnan ang 50,000 bato ng espiritu. Nais niyang ipakita ang kanyang tagumpay kay Zeke para makakuha ng pagkilala, ngunit kung malalaman nito na ang 50,000 bato ng espiritu na ito ang naging dahilan ng pagbaba ng mga mamimili sa kanilang tindahan ng sandata, maaaring magtaka tayo kung ano ang reaksyon ni Zeke. Umuwi si Sam sa kanyang mansyon at pumunta sa ikalawang palapag ng tore. Ngayon, gusto niyang gawin ang isa sa pinakababang bagay na kailangan niyang gawin para gumawa ng mga gamit. Kailangan niyang sanayin ang sarili sa pag-ukit. Isa sa pinakamahirap na kasanayan sa mga inskripsyon. Para maisigawa ang kasanayang ito, kailangan niyang maging dalubhasa sa 3 bagay. Una ay ang kadalubhasaan sa inskripsyon, pangalawa ay ang pagpipinta at ang panghuli at pinakamahalaga ay ang kontrol sa enerhiya. Kung makakamit niyang masanay sa kasanayang pag-ukit na ito, madali niyang mapagtatagumpayan ang kanyang tindahan. May kumpiyansa siyang maaari niyang gamitin ang mga inskripsyon at mga inskripsyon na porma sayon sa pinakamahusay na paraan. Kaya, sa susunod na 30 araw sa loob ng tore, gumastos lamang si Sam ng oras sa pagsasanay ng pag-ukit. Maaaring hindi nasa tuktok ng mundo ang kanyang mga kasanayan sa pagpipinta noong kanyang nakaraang buhay, ngunit itinuturing itong napakataas at tiyak na siya ay isang dalubhasa nito. Kaya, nang sanayin niya ang pagpipinta gamit ang brush habang ibinubuhos dito ang espiritual na enerhiya, mabilis niyang nakuha ang tamang paraan at ang 30 araw ay naramdaman niyang mahusay na pagkakagamit ng oras. Ngunit hindi niya naabot ang punto kung saan maaari niyang gawin ang mga komplikadong inskripsyon na ranggo 2 na porma sayon sa pamamagitan ng pag-ukit. Ang kanyang kasanayan ay sapat lamang para gumawa ng mga ranggo 1 na inskripsyon at porma sayon at ilang mga hindi gaanong komplikadong ranggo 2 na inskripsyon at porma sayon. Matapos ang pagsasanay, lumabas si Sam ng tore at ibinigay ang token at ang kanyang badge bilang scholar artisan kay Watt. Pumunta ka sa restoran ni Zeke at ipakita ang token na ito, ibibigay nila sa iyo ang 10 bar aisles ng alak at pagkatapos ay pumunta ka sa tore ng artisano at makita ang pinuno ng tore. Ipakita mo sa kanya ang aking badge at ibibigay niya sa iyo ang ilang mga gamit. Sumangayon si Watt at umalis ng mansyon. Pagkatapos noon, ini-inform ni Sam si Chae tungkol kay Watt gamit ang token para sa komunikasyon at sinabi sa kanya na dapat niyang ipadala ang ilang mga tagapaglingkod na hindi gaanong may pagkakataong umunlad bilang mga artisano kasama ang isang listahan ng mga materyales na kailangan niya para gumawa ng mga gamit sa gabi. Gagamitin niya ang araw para ayusin ang mga bahagi at kapag dumating na ang mga tao mula sa tore ng artisano, maaari na niyang ibigay sa kanila ang mga gawain para gumawa ng mga gamit. Gagamitin niya sila para gumawa ng lahat ng mga bahagi at siya naman kasama si Watt ang magsasagawa ng huling pag-aayos. Matapos dumating si Watt, agad na kinuha ni Sam ang lahat ng mga bagay patungo sa banal na dimensyon. Una niyang kinuha ang 10 bar aisles ng purong alak.
Kinuha niya ang mga halamang gamot na may mga epektong nakakapagpakalma at nakakapagpantulog at sinimulang kunin ang kanilang mga katas ng halaman. Ang mga katas na ito ay sapat na para punuin ang mahigit 3 bar aisles. Napakarami ng mga halamang gamot na mayroon siya. Pagkatapos ay sinimulang ibuhos ng Sam ang mga katas ng halaman sa mga kristal na kawayan na itinanim sa iba't ibang lugar kasama ang purong alak at hinayaan itong mas ferment pa sa loob ng kawayan. Ginagawa ito ni Sam para hayaan ang kawayan na magdagdag ng espiritual na enerhiya ng kani-kanilang mga lugar sa alak. Sa antas ng mga konsentradong halamang gamot na nakakapagpakalma na ito, maaaring makatulog ang isang tao kung umiinom ng isang sip-sip nito. Gumastos si Sam ng mahigit isang araw sa loob ng tore. Pagkatapos noon, kinuha niya ang mga bahaging ipinadala ni Chaya at sinimulang ayusin. May 4 na makina na inayos ni Sam. Isa na rito ay isang pedaling grinding machine. Mayroong isang pedal na iikot ng isang grinding wheel. Ang pangalawang makina ay isang extrusion machine na ginagamit para gumawa ng mga billet at rod na may iba't ibang hugis. Ang pangatlong makina ay isang punching machine. Isang makina na ginagamit para gupitin ang mga tiyak na hugis mula sa mga sheet metal, ngunit sa pagkakataong ito ay hiniling din niya sa tore ng artisano na gumawa ng iba't ibang bilang ng mga die na magbibigay ng iba't ibang hugis. Ang ika-4 na makina ay isang roller machine na ginagamit din para gumawa ng mga sheet metal. Ngunit ang makinang ito ay gawa sa mga metal na lubos na lumalaban sa init kaysa sa mga pansamantalang roller na ginamit niya sa lungsod ng Falcon Cliff. Matapos ayusin ang lahat, lumabas si Sam ng dimensyon. Pumunta siya sa basement at inilagay ang lahat ng mga makina doon para gumawa ng isang pagawaan dito. Isama niya ang makinang pangpindot na ginawa niya sa lungsod ng Falcon Cliff at ilang mga bagong die, lahat ay handa na sa pagawaan. Noong gabi ring iyon, 10 tao na lampas na sa yugto ng pag-aaral at nasa ranggo isa pa ring artisano ang dumating sa kanyang mansyon at nagdala ng mga materyales. Karamihan sa mga materyales ay hindi mahalaga. Ang mga ito ay tuktok ng ranggo 1 at pinakamababang antas ng mga materyales na ranggo 2. Dahil karamihan ng mga mangangaso ay hindi lalampas sa antas ng novice at tanging mga hayop na antas 2 at antas 3 lamang ang kanilang tatahakin at ang kanilang pinakamalaking mapanganib na target ay tataas pa rin sa tuktok ng antas 3. Maaari silang masira ng mga sandatang ranggo 2. Dinala ni Sam ang mga tao patungo sa basement at ipinaliwanag kung paano patakbuhin ang mga makina at ano ang gagawin sa mga ito. Ang trabaho ay nagsimula mismo noong gabing iyon at tumagal ng 10 araw. Kinuha ni Sam ang mga bahaging ginawa ng mga artisano araw-araw at inayos ito kasama si Watt. Ang tanging bagay na natitira para gawin niya ay tapusin ang mga inskripsyon sa lahat ng ito at tapos na siya sa mga produktong kailangan niya para ipakita sa tindahan para sa pagbubukas at pati na rin ang stock para sa mga darating na buwan. May 16 na araw pa bago magsimula ang espesyal na sangay. Nais niyang buksan ang tindahan sa susunod na araw. Pumasok si Sam sa tore at sinimulang aikit ang isang bahagi pagkatapos ng isa pa. Bagamat isang araw na lamang para sa pagbubukas, mayroon siyang 10 araw na sapat na para tapusin ang gawain. At matapos ang proseso, oras na para sa pagbubukas ng tindahan. Kabanata 76. Kinaumagahan, ang pagbubukas ng tindahan. Ngunit hindi ginanap ang seremonya sa tindahan, sa halip ay ginanap ito sa isang bukas na lupa na parang isang stadium. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao sa lungsod ay nagdaraos ng kanilang mga seremonya, paligsahan, at iba pa. Isang malawak na lupa kasama ang isang entablado sa gitna, may mga upuan para sa maraming manunood. Ang lugar at iba pang mga pag-aayos ay lahat ay ginawa ni Chaya. Ipinadala pa niya ang mga paanyaya sa lahat ng malalaking pamilyang Maharlika at kahit na ang Marquez ay narito. Lahat sila ay nakaupo sa VIP area. Ginanap ang seremonya sa stadium na ito dahil kailangan nila ng isang lugar para ipakita ang espesyal na produkto. May ilang mga podium na natatakpan ng tela sa entablado. Nakatayo sina Sam at Chaya sa entablado habang tinitingnan nila ang mga manunood. Matapos maayos ang lahat, nagsalita si Chaya sa mga manunood. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ako si Chaya, ang pinuno ng tore ng artisano. Napakasaya ko na lahat kayo ay dumating dito para ipakita ang inyong suporta sa araw ng pagbubukas ng aming tindahan. Ngayon, ikinagagalak kong ipahayag sa inyong lahat na ang tore ng artisano ay nakikipagsosyo sa ranggo 5 na scholar artisan na si Sam para buksan ang tindahang ito. Sa tindahang ito, ibebenta namin hindi lamang ang mga dekalidad na sandata na ginawa ng mga artisano ng tore ng artisano, kundi pati na rin ang mga imbensyon ni Artisano Sam at ngayon ay ipapakita namin ang mga bagong produktong makukuha lamang sa aming tindahan.
Matapos niyang tapusin ang kanyang talumpati, nagbigay siya ng senadorya sa isang tagapaglingkod na tinanggal ang tela mula sa unang podium kung saan nakalagay ang isang kakaibang metal na bagay. Maaaring hindi alam ng mga manunood dito ang bagay na ito, ngunit pamilyar ito sa mga mangangaso ng modernong daigdig. Ito ay isang foothold trap na karaniwang ginagamit para hulihin ang mga mabangis na hayop sa modernong mundo. Ang foothold trap ay 2 beses na mas malaki kaysa sa mga karaniwan. Isang tagapaglingkod ang dumating sa entablado at nagpaliwanag. Ito ang aming unang produkto, ang foothold trap. Ang produktong ito ay ginagamit para pigilan ang paggalaw ng mga hayop sa pamamagitan ng isang biglaang pag-atake. Matapos niyang sabihin iyon, kinuha ng tagapaglingkod ang bitag sa kanyang mga kamay at lumakad pababa ng entablado. Medyo nalilito ang mga tao nang tingnan nila ang kakaibang piraso ng metal. Ano kaya ito? Paano magagamit ang kakaibang piraso ng metal na ito? Oo nga, sinabi niya na parang footholding trap. Paano naman ito mahahawakan ang paa ng isang hayop? Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao. Ang foothold trap ay lubos na katulad ng sa daigdig, ang tanging pagkakaiba ay ang base plate na ginagamit para ilagay ang bitag sa sahig. Ang pabilog na base plate ay isang umiikot na disk. Ipinihit ng tagapaglingkod ang disk at binuksan ng buo ang mga metal na panga ng bitag. Sandaling gawin niya iyon, nawala ang bitag sa mata ng mga tao. Ito ay dahil matapos iikot ang disk, isinaaktibo nito ang isang concealment formation na inukit dito. Pagkatapos noon, dumating pa ang ilang tagapaglingkod at inayos ang mga bitag sa katulad na paraan. Pagkatapos ay isang hola ang dinala sa stadium kung saan may isang malaking tigre na uri ng hayop na naglalaban-laban. Katulad ito ng karaniwang tigre ngunit kayumanggi ang balahibo na may mga itim na guhit at may 2 buntot. Ito ay twin-tailed earthen tiger. At ito ay isang level -3 na hayop ngayon. Binuksan ng mga tagapaglingkod ang hola at agad na umalis ng lugar. Tumingin ang tigre sa entablado at nang maramdaman nito ang panganib mula kay Chaya, hindi ito naging may lakas ng loob na lumipat sa direksyong iyon at wala rin itong lakas ng loob na lumipat patungo sa malaking grupo ng mga tao. Wala nang ibang pagpipilian ang twin-tailed na tigre kundi ang lumipat-lipat sa lupa. Ngunit nang pumasok ito sa lugar ng mga bitag, inilatag nito ang kanyang paa sa harap sa isang bitag at agad na umaktibo ang mga panga at tumago sa paa nito. Roar! Umihingal ang tigre sa sakit, ang mga panga ng bitag ay ganap na tumago sa laman nito. Ngunit hindi sapat na lakas ng bitag para hawakan ang tigre sa isang lugar. Nabali ang disc base at ang spring, ngunit hindi naman nawala ang higpit ng mga panga at nanatili pa rin ito sa laman. Ito ang pangunahing depekto na sinadyang inilagay ni Sam para gawing mga one-time consumables ang mga bitag na ito. Magiging walang silbi na ang bitag matapos itong maaktibo ng hayop. Hindi makagalaw ng maayos ang hayop at nang mapuli ito, ang isa pang paa sa likuran ay natagpuan din ang isa pang bitag. Natigilan ng mga tao. Hindi nila inasahang magkakaroon ng ganitong resulta ang bitag. Karaniwan, nakakamit ito dahil ang mga hayop na may mababang katalinuhan ay umaasa sa kanilang 5 pandama kaysa sa kanilang espiritual na pandama, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit gumana ang bitag. Grabe, paano naman ito gumana? Napakakapaki-pakinabang ng kakaibang bagay na ito. Hahaha, bibilhin ko ng 10 nito. Yayaman ang aking grupo. Nagsimulang maging maingay ang mga tao. Ang aming pangalawang produkto, ang common grenade. Ang boses ng tagapaglingkod ay nagpabalik sa mga tao mula sa kanilang pagkalito at tumingin sila sa bagong ibinunyag na produkto. May isang pabilog na metal na bagay na kasing laki ng baseball sa podium. Kinuha ng tagapaglingkod ang globo sa kanyang mga kamay at hawak ito gamit ang kanyang 2 kamay. Ipinihit niya ang isang hemisphere ng globo at itinapon ito patungo sa isang lugar. Hindi nakita ng mga manunood ngunit nang iikot ang hemisphere, na puno ng mga butas ang itaas na bahagi at nang mahulog ito, nagsimulang kumalat ang usok mula rito at binalot ang umiihingal na tigre na napolay palabas ng lugar ng mga bitag, naging kalmado ito at sobrang kalmado pa na muntik na itong makatulog. Muli namang nagulat ang mga tao. Tinitingnan nila ang tigre na parang nahihilo at dahan-daang naglalakad tulad ng isang matandang tao. Paano naman ito gumana? Maaari bang gumana ng ganoon ang isang piraso ng metal na ganoon kalaki? Ano ba ang usok na iyon na nagpakalma at nagpantulog dito? Perpektong kasama ang bitag at ang granadang ito. Oo nga, noong sinubukan naming pakainin ng gamot na pampatulog, laging nararamdaman iyon ng hayop sa isang paraan o iba pa. Kaunting epekto lang ang normal na mga pangpahina na ibinabato gamit ang mga sibat. Kung gagamitin namin ang lason, masisira ang laman. Ang common grenade na ito ay perpekto para biglang mapahina ang mga hayop at kung maayos naming gagamitin ito, maaari pa nating mahuli ang hayop na buhay pa.
Habang ang tagapaglingkod ay malapit ng ibunyag ang ikatlong produkto, nagbigay ng senadorya si Sam na tumigil ito at nagsabi. Huwag nang kailangang subukan ang natitirang mga bagay sa hayop. Gumamit na lamang ng manika. Pagkatapos ay hindi na niya inalala ang kanilang sagot at pumunta siya sa tigre. Inalis niya ang mga metal na panga at hinayaan itong magpahinga muna. Kinuha niya mula sa kanyang imbakan ang isang tableta na nakuha niya mula sa Black Pond at pinakain ito sa tigre. Bagamat siya ay malamig at walang awa, talagang ayaw niyang saktan ang isang hayop na walang sama ng loob sa kanya para lamang ay advertise ang kanyang mga produkto. Ayaw na niyang gamitin sila sa una, ngunit ang bitag at common grenade ay maaari lamang gamitin sa buhay na hayop kung hindi malalaman ng mga manunood ang kanilang mga epekto. Tumingin ang tagapaglingkod kay Chaya at nang makakuha siya ng pahintulot, siya at ang ilang ibang tagapaglingkod ay nagdala ng mga kahoy na manika. Ang aming ikatlong produkto ay tinatawag na pin grenade. Ibinunyag ng tagapaglingkod ang ikatlong produkto at kinuha niya ang pabilog na bola na may maraming matutulis na bahagi sa kanyang kamay at tulad ng common grenade, ipinihit niya ito at itinapon sa gitna ng mga kahoy na manika. Isang maliit na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa globo at maraming makitid at matutulis na mga karayom ang lumabas mula sa granada at tumago sa mga katawan ng mga manika. Muli namang nagsimulang magsalita ang mga manunood. Kung gagamitin natin ito sa mga grupo ng hayop, napakasigla nito. Oo nga, maaari pa itong gamitin sa mga labanan ng grupo. Grabe, hindi na ako magugulat pa. Napakaganda ng mga produkto. Bibilhin ko na lahat ng mga ito. Habang patuloy na nag-uusap ang mga tao, inihayag ng tagapaglingkod. Ang aming ikaapat at huling produkto. Ang imbensyon na nagbigay kay Artisano Sam ng ranggo 5 na paglilipat ng antas. Ang pinakamahalagang bagay ng aming tindahan. Hinihiling ko na ang isang tao mula sa mga manunood ay pumunta at subukan ito. Nagiging masigla ang mga manunood. Ito na talaga ang pangunahing produkto ng seremonya. Isang batang lalaki na nakaupo sa tabi ng Marquez ang lumapit. May pagkakahawig ang kanyang mga mukha sa Marquez at siya ang ikalawang anak ng Marquez, si Luther. Pumunta siya kay Sam at inilahad ang kanyang kamay. Ikinagagalak kong makilala ka, Artisano Sam. Sabi niya na may ngiti. May tahimik na ngiti ang kanyang mukha. Nakipagkamayan si Sam at nagsabi. Ikinagagalak din kitang makilala. Mangyaring tingnan ang produkto. Nagbigay ng senadorya si Sam sa kanya patungo sa Energy Cell Arm Guard na may neutral na enerhiya na ibinunyag lamang. Lahat ng mga eksperto sa Great Realm at mas mataas pa ay tinitingnan ng mabuti ang Energy Cell. Suot ni Luther ang arm guard at dahan-daang binulong ng tagapaglingkod kung ano ang dalawang pag-andar nito. Nagpakita si Luther ng isang nakakagulat na ekspresyon habang tinitingnan si Sam ng may pagkalito. Nakalmado niya ang sarili at sinimulan ang pagpapakita. Kinuha niya ang espiritual na enerhiya at itinapon ang isang bola ng apoy sa isa sa mga kahoy na manika. Nalilito ang mga manunood. Ano ang espesyalidad ng produkto? Oo nga, parang normal na bola ng apoy lang naman ito. May kinalaman ba ito sa produkto? Baka hindi ito gumana. Sa tingin ko rin. Ngunit nagulat ang mga eksperto nang makita nilang sumisipsip si Luther ng enerhiya mula sa selula diretso. Naramdaman nila ang daloy ng enerhiya mula sa energy cell nang gamitin niya ito at agad na naiintindihan kung ano ang pag-andar nito. Paano niya nagawa iyon? Grabe, napakagandang imbensyon ito. Oo nga, bibilhin ko talaga ng isa para sa aking anak. Bagamat maliit lang ang dami para magamit ko, napakapaki-pakinabang ito para sa aking anak. Bibili ako ng marami. Lalong nalito ang mga karaniwang manunood. Ano ba talaga ang ginagawa nito? Oo nga, hindi ko rin naiintindihan. Malakas na umubos si Sam para pigilan ang mga usapan at lumingon kay Luther. Baka maaaring ipaliwanag ng aming bisita ang mga gamit. Tumango si Luther at nagsalita sa mga tao. Nang ipaliwanag niya kung paano gamitin at ano ang mga gamit nito, muntik nang maging maingay ang mga tao. Ngunit, pinagtagumpayan sila ni Chaya. Ang aming espesyal na produkto ay ibebenta lamang minsan sa isang linggo at may 30 piraso lamang. At sa 30 iyon, 10 ay fire elemental, 10 ay wind elemental at ang natitira ay neutral. Ang neutral na uri ay ibebenta ng 5,000 bato ng espiritu at ang mga elemental na uri ay ibebenta ng 5 beses na halaga nito. Bukas na ang tindahan ngayon at lahat ng mga produkto kasama ang mga karaniwang ranggong sandata na hinabi ng mga artisano ng aming tore ng artisano ay ibebenta doon. Mangyaring, bisitahin at suportahan kami. Maraming salamat. Agad na tumayo ang mga manunood mula sa kanilang mga upuan at tumakbo palabas. Gusto nilang maging una sa pagkuha ng mga produkto at natatakot silang mauubos lahat.
Lahat ng mga tagapaglingkod ay umalis para tumulong sa tindahan at hindi nagtagal, naiwan na lamang ang mga 10 tao sa stadium at lahat sila ay maingat na lumapit kay Sam. Mula sila sa mga pamilyang maharlika at nais na makakuha ng mga energy cell sa pamamagitan ng backdoor at ang ilan pa ay nagtanong kung maaari silang makakuha ng malaking order. Ngunit tahimik na tinanggihan sila ni Sam at napilitan silang umalis na nalulungkot. Tiningnan ni Marquez si Sam at ang kanyang anak na si Zeke na nasa tabi niya na may komplikadong tingin. Tiyak siyang ang kanyang anak ay magdaranas ng malaking pagkatalo ngayong pagkakataong ito. Kabanata 77. Matapos ang pagbubukas ng tindahan, ganap na naubos ang mga produkto sa stand. Bagamat marami silang ginawa, hindi pinayagan ni Sam na ilagay ang lahat sa stand. Kung marami ang mga produkto, bumababa ang presyo. Kaya, mahigpit niyang kinokontrol ang daloy ng lahat ng mga produkto. Sa 15 araw na ito, tinuruan niya ang mga manggagawa mula sa tore ng artisano ng proseso ng pag-aayos. Ngunit ang mga energy cell ay maaari lamang gawin niya. Gumawa na siya ng marami nito. Mayroon siyang mahigit 500 piraso para sa bawat uri. Pagkatapos ng lahat, kailangan na lamang niyang bumuo ng mga ugat ng enerhiya at itakda ang mga energy core, ang natitirang pagpapalakas ng enerhiya ay gagawin ng porma sayon sa tore. Kaya, maaari na siyang magpahinga pansamantala at magiging maayos ang negosyo. Mas masigla pa si Chaye kaysa sa kanya. Ganap na rin naubos ang mga stock ng sandata mula sa tore ng artisano. Talagang natuwa siya na nagpasya siyang makipagtulungan kay Sam. Noong gabi ng araw na iyon, pinag-usapan lang ni Chaye at Sam ang mga benta ng tindahan nang magtanong siya ng isang bagay. Narinig ko mula sa mga artisano na bubuksan mo ng restoran. Gusto ko sanang itanong ito kanina pa pero nakalimutan ko. Mayroon ka na bang chef? Wala pa, kailangan kong maghanap. Maganda iyon, mayroon akong kakilala na talagang mahusay. Gusto mo bang isaalang-alang siya? Oh, sino naman iyon? Kung talagang magaling siya, hindi ako magtatanong pa. Ito ay anak ng isang tagapaglingkod ng tore ng artisano. Mayroon na siyang restoran sa harap ng restoran ni Zeke noon. Nang buksan ang restoran ni Zeke, hindi gaanong naapektuhan ang kanyang negosyo. Ngunit gumamit si Zeke ng mga masasamang paraan para mawalan siya ng negosyo. Hindi ko alam ito noon. Noong nalaman ko na, tapos na ang lahat. Gusto kong tulungan siya pero tinanggihan niya ako diretso. Maaari ko ba siyang pagkakatiwalaan? Tanong ni Sam. Para sa kanya, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa husay. Maaaring sanayin ang mga kasanayan sa paglipas ng panahon at pagsasanay, ngunit ang tiwala ay tungkol sa katangian ng isang tao at hindi madaling sanayin ang katangian ng isang tao. Siyempre, maaari akong magpapatunay para sa kanya. Sige, ipakilala mo siya sa akin bukas. Kinaumagahan, dumating si Chaye sa mansyon ni Sam kasama ang isang batang lalaki na nasa kalagitnaan ng 20 taon. Sam, ito na ang taong sinabi ko sa iyo kanina. Siya si Maki, isang chef. Nakipagkamayan si Sam kay Maki habang sinusuri siya. Si Maki ay isang karaniwang hitsura na lalaki at payat ang pangangatawan. At higit sa lahat, siya ay level 1 novice tulad ni Sam. Ika ba ay isang mage? Tanong ni Sam nang mag-apoy ang daliri ni Maki. Ang kanyang mga apoy ay kulay kahel at mataas ang densidad ng mga apoy. Inirerekomenda ka ni Chaye para sa trabahong ito. Kaya, hindi na ako magtatanong pa ng marami. Kailangan kong makita ang iyong husay. May mga sangkap na nakalagay na sa kusina, kaya gumawa ka ng pinakamagandang pagkain na kaya mo. Sabi ni Sam habang tinuturo ang kusina. Tumango si Maki at pumunta sa kusina. Parehong nakaupo sina Chaye at Sam sa mesa at nagkwentuhan ng kaunti. Pagkaraan ng mahigit 1 oras, bumalik si Maki na may dalang 4 na plato. May 4 na uri ng pagkain at lahat ay mainit pa. Lubos na nasiyahan si Sam sa itsura at bango ng mga pagkain. Nang tikman niya ito, lalo pa siyang humanga sa lasa. Ang tekstura ng karne at ang pagkakapare-pareho ng lasa. Ang paggamit ng mga halamang gamot kasama ng karne ay ganap na magkasama at nagpapataas ng lasa sa bagong antas. Naramdaman ni Sam na ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya mula nang dumating siya sa mundong ito. Matapos tikman ang mga pagkain, tumingin siya kay Maki at nagsabi. Lubos akong humanga sa iyong pagluluto. Kunin mo ang librong ito at sanayin ang sarili mo sa mga recipe. Kukuha ako ng isang pangkat ng mga tao para makatulong sa iyo. Ngunit hindi dapat malaman ng iba ang mga recipe na ito. Ibinigay ni Sam ang isang librong inihanda niya na. Ito ay ilan sa mga recipe mula sa Spirit Culinary. Bagamat ito ay mga pinakamababang antas na recipe at hindi nagbibigay ng malaking pagpapabuti kumpara sa ibang mga recipe, ayaw niyang mapunta ang mga recipe na ito sa ibang mga tao. Tumango si Maki at kinuha ang libro. Mayroon akong isang kahilingan. Sabi niya sa mahinang boses. Ano iyon? Tanong ni Sam.
Ibabalik ko ang aking dating pangkat. Marami pa rin sa kanila ang walang trabaho. Posible ba? Sige. Ngunit ikaw ang mananagot sa pagtitipid ng mga recipe. Maraming salamat po. Nagpasalamat si Maki at bumalik sa kusina at binuksan ang libro. Hindi siya masyadong nagsasalita, sana naiintindihan mo. Sabi ni Chaya. Hindi problema. Hindi ka ba curious? Tanong ni Chaya. Ano ibig mong sabihin? Bagamat ang pagiging novice sa edad na 20 ay hindi kasing husay ng iyong paglilinang, maaari pa rin siyang ituring na isang henyo. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit siya nagpasya na maging chef? Sa sandaling iyon, tumingin si Sam sa kanya at nagsabi. Sa tingin ko, lahat ng propesyon ay pareho, ang halaga ng isang tao ay hindi natutukoy ng kung ano ang kanilang ginagawa, sa halip ay natutukoy ito ng kung gaano sila kagaling sa kung ano ang kanilang ginagawa. Tumigil siya bago magpatuloy. Kung ako ay isang taong curious sa anumang bagay, mas curious ako sa iyo. Ang isang tao na nakapagtagumpay sa Grand Realm sa edad na 28 hanggang 29 na ay hindi isang karaniwang tao. Kung gayon bakit ka naman nagpasya na maging pinuno ng tore sa lungsod ng Marquez? Ngunit, hindi ako nagtanong, di ba? Ngumiti siya at nakaupo lang doon na tahimik. May 15 araw pa bago magbukas ang akademya at halos tapos na siya sa mga bagay tungkol sa negosyo, 2 bagay na lang ang natitira para ayusin. Isa na rito ay ang pinagkukunan ng pagkain at ang isa pa ay ang alak. Maaari pang maghintay ang alak dahil tiwala siya sa mga recipe at sapat na ang lasa nito para makakuha ng maraming mga customer. Matapos mag-isip-isip, may naiisip siyang ideya at agad na nagsabi kay Chaya na malalim ang iniisip. Kailangan kitang humiling ng pabor. Ano ito? Gusto kong gumawa ka ng ilang espesyal na token. Gumawa ka ng kasunduan sa mga customer ng tindahan. Ang mga nagbebenta sa amin ng kanilang mga huling hayop ay makakakuha ng token na ito at makakakuha sila ng 5% diskwento sa mga espesyal na produkto. Ang alok na ito ay para lamang sa mga bitag at granada. Bibilihin namin ang kanilang mga huling hayop sa presyo ng merkado. Sige, sabi ni Chaya at bumalik sa kanyang iniisip. Ang mga recipe na ibinigay ni Sam kay Maki ay para sa mga halamang gamot at hayop na makikita malapit sa lugar. Nagsagawa siya ng pagsasaliksik at inihanda ito. Kung hahanapin niya ang isang middleman na bibili ng mga huling hayop at ibebenta ito sa mga restaurant, kailangan niyang magbayad ng mataas na halaga. Ngayon, maaari na niyang makuha ito diretso mula sa mga tao, ang 5% diskwento ay hindi gaanong mataas na halaga kumpara sa halagang kailangan niyang bayaran sa mga tagapamagitan. Matapos ayusin ito, maaari nang buksan ang restaurant sa sandaling masanay na si Maki sa mga recipe. Kaya, nanatili na lamang siya sa mansyon at umalis na si Chaya. Pumunta si Sam sa bakuran kung saan nagte-training sina Watt at Falk. Huminto si Watt sa kanyang pagsasanay at pumunta kay Sam. Watt, may gusto akong ipagawa sa iyo. Oo, boss. Sabihin mo lang. Alam mo pa bang may 16 na miyembro pa rin sa mga Alipors ni Zeke? Oo, boss. Mula ngayon, sila na ang iyong target. Sa ngayon, ikaw ay nasa middle stage acolyte at sila ay malapit na sa middle stage novice. Bibigyan kita ng 6 na buwan para makahabol ka sa kanila at talunin sila. Hindi ako mag-aalala kung gagamitin mo ang mga sneak attack, one-on-one o kahit sabay-sabay mong harapin sila. Ngunit gusto kong maramdaman nilang mahirap ang sitwasyon. Ito ay isang uri ng pagsasanay para sa iyo. Kunin mo ito, sabi ni Sam at ibinigay sa kanya ang isang pabilog na metal na kahon. Binuksan ni Watt ito at nakita ang 2 pakete ng mga metal na card kasama ang isang pares ng mga dagger. Lahat ito ay gawa sa mga materyales na ranggo 2. Tumingin si Watt sa pakete ng mga card at hindi napigilan ang sarili na masiyahan. Nangangahulugan ito na nasisiyahan si Sam sa kanyang estilo. Kumuha siya ng isang card na may matutulis na gilid at itinapon ito. Dumaan ito sa hangin at tumagos sa puno. Hindi pa ito tumigil doon, dumaan pa ito bago tumagos sa pader. Malaki na ang pagpapabuti niya mula noong huling pagkakataon. Ito ay mga pansamantalang sandata lamang. Kung matatapos mo ang misyong ito, ibibigay ko sa iyo ang isa sa pinakamagandang hanay ng mga sandata. Sabi ni Sam at umalis na ng lugar. Agad na natuwa si Watt at bumalik sa kanyang pagsasanay. Bumalik si Sam kay Maki at ibinigay sa kanya ang isa pang rolyo. Ito ay mga recipe na kailangan mo ring masanay. Ngunit hindi ito para sa restaurant, para lamang ito sa aming sariling pagkain. Ipasa mo ang isang bahagi ng bawat isa sa mansyon tuwing oras ng pagkain. Pagkatapos magbukas ang akademya, ipapaalam ko sa iyo kung saan ipapadala. Huwag mong ipaghalo ang pagkain ko at ni Watt. Kung gagaling ka sa trabaho, maaari ka ring makakain nito. Tungkol naman sa sahod, ikaw at ang iyong pangkat ay makakakuha ng 20% ng kita.
Matapos tumango si Maki, bumalik si Sam sa kanyang kwarto para maglinang ng kanyang kaluluwa. Si Yanwo at Sky ay naglilinang at determinado siyang taasan ang antas ng kanyang lakas ng isip gamit ang Divine Spirit Soul Cultivation. Sa oras na magbukas ang akademya, nais niyang maabot ang level 3 novice stage. Sa buwang ito, hindi niya nagawang maglinang, ngunit si Yanwo at Sky ay lubos na nakatuon sa larangang iyon. Bago pa ang buwang ito, kasama ang tulong ng dalawa at ang mga espesyal na pagkain na gagawin ni Maki ay tiyak na makakatulong sa kanya na maabot ang nais na antas. Sa loob ng 3 araw, nos-anay na si Maki sa mga recipe. Isa siyang napakahusay na chef na nos-anay pa rin siya sa mga espesyal na recipe na ibinigay sa kanya ni Sam. At sa ika-4 na araw, malakihang binuksan ang restoran at muli namang inanyayahan ang mga malalaking tao dito. Sa pagkakataong ito, dahil limitado ang puwang sa restoran, tanging ang mga mataas na antas na tao lamang ang inanyayahan para sa isang libreng pagtitipon. Ang restoran na binuo sa pamamagitan ng pagsasama ng 3 karaniwang restoran ay ang pinakamalaki sa lungsod. Ngunit ang bilang ng mga taong maaaring makapasok ay hindi hihigit sa doble ng karaniwang restoran. May 10 mesa sila sa bukas na lugar at may 10 pribadong silid. Ang kapasidad ng pinakamaliit na silid ay 4 na tao habang ang pinakamalaki ay 10 tao. May isa pang palapag sa itaas nito at may isang banquet hall na kailangang i-book ng maaga. Agad na sikat ang restoran at malaking pinsala ang natamo ng daloy ng mga customer ng mga nakapalibot na restoran. Hindi na makagawa ng anumang bagay si Zeke kundi ang bumantong hininga na lamang. Bagamat hindi agad na nawala ang lahat ng mga customer ng kanyang restoran, sa paglipas ng panahon, makikita niya ang mga pagkalugi na makukuha niya at paano niya nalaman ito. Dahil, espesyal na ipinadala ni Sam ang isang paanyaya sa kanya at hindi niya napigilan ang sarili na pumunta rito para kumain. Nang tikman niya ang mga pagkain, kahit na siya mismo ay ayaw nang kumain sa kanyang sariling restoran. Ngayon, lubos nang nakahinga ng maluwag si Sam sa lahat ng bagay at kailangan na lamang niyang maghintay na magbukas ang akademya. Kabanata 78. Ang araw bago ang pagbubukas ng espesyal na sangay. Nasa mansyon si Sam na nakaupo kasama si Chaya. Ibinigay niya ang isang singsing para sa imbakan at nagsabi. Ang mga energy cell na ito ay sapat na para sa supply sa loob ng mahigit 1 taon. Bukas, sasali na ako sa akademya, hindi ko alam kung kailan ako makakapag-ugnayan sa iyo. Kaya, inihanda ko na ito. Kinuha ni Chaya ang spatial ring at nagsabi. Alam mo ba ang balita? Muli nang inanyayahan ng Marquez ang mga kandidato mula sa 2 lungsod na binyantaan ni Zeke. Ngunit, ang ilan pa rin ay tumangging pumunta at nakakuha si Zeke ng pwesto. Ang kanyang mga alipors naman ay hindi masyadong swerte. Hindi ko alam. Busy ako para alalahanin ang mga bagay na iyon. Lubos na nakatuon si Sam sa kanyang paglilinang ng espiritu at kaluluwa at gumagawa ng mga energy cell tuwing siya ay napapastres. Kahapon, ibinahagi ni Yanwo at Sky ang enerhiya at agad na tumaas ang kanyang paglilinang sa novice level 3. Napakabilis ng kanyang bilis. Ilang buwan lamang ang nakalipas nang siya ay umabot sa 15 taong gulang. Mabilis siyang umuunlad. Ngunit sa pagkakataong ito, makakasalubong niya ang isang balakid. Ngunit ang balakid na ito ay hindi kasing hirap ng iba. Kailangan nilang makakuha ng pagkaunawa, ngunit ang paglilinang ni Sam ay karaniwang pinuputol ang hadlang ng puwersa tulad ng mga hayop. Ngunit habang tumataas ang kanyang paglilinang, mas maraming enerhiya ang kailangan niya at mas malakas ang hadlang. Ang pag-unlad mula sa novice level 3 patungong novice level 4 ay paghakbang mula sa initial stage novice patungong middle stage. Malakas ang hadlang at kailangan niya ng mas maraming oras para makapagtagumpay. Umalis si Chaya matapos magkwentuhan ng kaunti. Hindi alam ni Sam kung narito na ba ang mga tao mula sa lungsod ng Falcon Cliff. Lubos na tinapon niya ang lahat ng mga iniisip at responsibilidad at pumunta sa kanyang kwarto. Maglala lang siya buong araw na ito. Bagamat naranasan niya ang lahat ng uri ng malupit na sitwasyon sa kanyang nakaraang buhay at nanirahan sa isang mas masamang lugar kaysa sa inaasahan, lalo lamang itong nagpahalaga sa kanya ng mga luho. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman nagkompromiso sa lugar na kanyang tinitirhan sa anumang lungsod. Gumamit siya ng isang napakabihirang mahalagang metal tulad ng silver meteorite sand at black meteorite sand para gumawa ng hoverboard. Bagamat may mga pakinabang ito para sa labanan, ang pangunahing dahilan ay ayaw niyang maglakad ng mahabang distansya sa lungsod. Kahit na ang kanyang gawain ay maabot ang tuktok at makilala si Ling Tian, hindi niya kailanman isasakripisyo ang mga kaginhawahan na kanyang nakuha. Sasakay at lalayag siya sa kanyang pagiging mapagmataas at sisiyahan ang kanyang buhay hanggang sa makakaya niya at ang kanyang kasiyahan ay nasa kaginhawahan na kanyang nakuha sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Kaya, buong araw na ito,
pumunta si Sam para lumangoy sa kanyang lawa, nagbabadya sa araw sa kanyang bakuran, kumain ng lahat ng uri ng mga pagkain sa kalye na nakuha niya. Sa huli, natulog siya ng mahimbing sa kanyang komportableng kama. Kinaumagahan, maagang pumunta si Sam sa lugar ng akademya. Ang mga karaniwang tao ay hindi pinapayagang pumasok dito tulad ng mga nakaraang pagkakataon sa lungsod ng Falcon Cliff at lungsod ng Starwood. Nakita niyang maraming tao na roon. May 10 kontador sa ilalim ng Marquez at kabuoang 100 kalahok ang napili mula sa kanilang lahat. Ang lungsod ng Marquez ay pumili ng 20 tao, kaya kabuoang 120 kandidato ang sasali sa espesyal na sangay na ito. Pumunta si Sam sa pintuan at nakita ang mga tao mula sa lungsod ng Falcon Cliff. Nang makarating siya doon, lahat ay masiglang bumabati sa kanya, syempre, ang kakaibang tatlo ay exception. Matapos magkwentuhan ng kaunti, nagtanong si Philip. So, ano ang ginawa mo sa buwang ito? Nakasuhan mo na ba ang lalaking iyon? Si Philip ay si Philip pa rin. Kahit na paghiganti sa anak ng Marquez ay masaya para sa kanya. Well, marami akong plano para sa kanya. Baka binabaton niya ako ng masasamang salita ngayon. Sabi ni Sam na may ngiti. Hanggang ngayon, matagumpay ang kanyang plano. Oh, ano ba ang ginawa mo? Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Lumakas ang interes ni Philip. Hindi niya talaga maunawaan kung bakit mas maaga si Sam dumating ng 1 buwan at lalo na't hindi pa sapat ang kanyang paglilinang. Ang pagiging tsismoso ay likas sa kanya at ngayon ay napakataas ng kanyang pagiging curious. Wala naman masyado, pinutol ko lang ng kaunti ang kanyang buntot na ikinapagmamalaki niya at ngayon ay itinatago na niya ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Sagot niya na malinaw na ayaw pang magbigay ng detalye at, sa pagtatangkang baguhin ang paksa, nagtanong siya kay Hawk. Bakit walang mga kinatawan mula sa mansyon ng Contador sa akademya ng Falcon Cliff? Napansin niya na walang mga kinatawan para sa ibang grupo rin. Ito ang utos mula sa Marquez. Kahapon, kasama kami ng aking ama at agad siyang pinauwi ng Marquez noong gabing iyon. Hindi lamang siya, lahat ng kinatawan ay pinauwi. Hindi sila pinayagang manatili pa sa loob ng lungsod. Sagot ni Hawk. Tumango lang si Sam at hindi nagsalita. Sinimulan na niyang tingnan ang iba pang mga kandidato. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga tao sa grupo. Ang mga masiglang lalaki, ang kinakabahan, ang mapagmataas, ang akala ay pinuno. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga kandidato. Sa huli ay tumingin siya sa grupo ng lungsod ng Marquez. May 21 tao at ang dagdag na isa ay si Zeke na maswerte. Bagamat hindi inaasahan ni Sam na ibabalik ng Marquez ang mga tao mula sa dalawang lungsod, natutuwa siya na nakapasok pa rin si Zeke. May iba pa siyang plano para kay Zeke sa loob ng akademya. Ang tanging bagay na ikinapagmamalaki ni Zeke ay ang kanyang akses sa mga mahusay na sangkap at ang kanyang mas mataas na lakas kaysa kay Sam. Nais ni Sam na alisin din ang damdaming iyon. Ipapakita niya sa kanya na ang dalawang bagay na iyon ay pansamantala lamang at plano niyang tuluyang durugan ang kanyang kalooban. Sa oras na matapos na niya ang lalaki, malulungkot ito hanggang sa kahit na makakita ng isang kotsarang tubig ay isipin niyang lumubog doon para magpakamatay. Sa tabi ni Zeke, nakita ni Sam ang dalawang ibang tao at isa na rito ay si Luther na ikalawang anak ng Marquez na nakilala na niya at ang ikatlong tao ay hindi niya pa kilala. Ngunit madali niyang mahulaan ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa kanyang pagiging mapagmataas na kitang-kita sa kanyang mukha. Ang pagmamataas at pagmamalaki na iyon ay maaari lamang taglayin ng isang tao at iyon ay wala iba kundi ang ikatlong anak ng Marquez na tagapagmana ng Blue Flame. Hindi na tumagal ang tingin ni Sam sa kanya at tumingin siya sa isa pang pamilyar na mukha. Ipinagkawayan siya ng babae nang makita siya. Binalik niya ang kilos. Wala iba kundi si Jasmine Violet Do. May naipagkasundo na sila at hindi siya masasaktan kung magiging mabait siya sa kanya. At ang pangunahing dahilan ay ayaw ni Sam na marumihan ang dalisay na isip ni Jasmine gamit ang kanyang mapanghusgang kalikasan. Sa kanyang nakaraang buhay, maraming gabi siyang hindi makatulog na iniisip na sana ay maging kasing dalisay siya ng babae. Walang anumang kadiliman na nakita niya sa lipunan, nais lang niya maging isang simpleng tao na may dalisay na puso. Ngunit ang malamig at mahirap na katotohanan ay hindi siya binigyan ng pagkakataon at itinulak siya sa punto na hindi na makababalik. Bagamat hindi niya may pangakong hindi siya magbabago at makakapagpanatili siya ng dalisay na puso, ayaw ni Sam na siya ang maging sanhi nito, gagawin niya ang lahat para tiyakin na mananatili siyang ganoon hanggang sa matapos ang kanyang misyon. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ang pintuan ng lugar ng akademya at sabay na pumasok ang lahat ng 120 miyembro. Tulad ng inaasahan ni Sam, ang lugar ng akademya mismo ay parang isang lungsod na kayang mabuhay ng mag-isa. Nakita niya ang mga lansangan, bahay, restoran, tindahan na lahat ay pinamamahalaan ng mga taong nagsusuot ng parehong uri ng uniforme.
Isang matandang guro ang nagdala sa kanila lahat patungo sa isang lugar na parang sa labas ng lungsod kung saan may isang napakalaking pader. Ang napakalaking pader ay kasing taas ng pader ng lungsod ng Blue Flame City. Ito ay mahigit 2,000 metro ang taas. Para sa pader na iyon ay may isang napakalaking metal na pintuan. Ang Marquez at isa pang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay parehong nakatayo sa harap ng pintuan na titingin sa mga paparating na mag-aaral. May ilang iba pang matandang guro ng akademya na nakatayo sa likuran nila. Bagamat pambihirang kaganapan ang pagsisimula ng espesyal na sangay, kakaunti lang ang mga dumalo. Wala pang mga espesyal na bisita at malaking seremonya. Sinubaybayan ni Sam ang pader at ang pintuan habang naghihintay na magsalita ang Marquez at iba pa. At hindi nagtagal ay nagsalita na ito. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ngayon na ang araw na inaasahan ninyo. Magsisimula na ang espesyal na sangay. Ayaw kong sayangin ang inyong oras sa mga maliit na usapan. Ngunit bago tayo pumasok, ilagay ang lahat ng inyong mga sandata, baluti, mga gamit, lahat sa inyong spatial ring at mangyaring magmadali. Lahat ay nalilito nang marinig nila ang kanyang mga salita at nagtinginan sila. Inalis ni Sam ang kanyang coat na may balahibo at inilagay ito sa loob ng spatial ring. Inalis ng lahat ang kanilang mga baluti at sandata na hawak nila at itinapon sa kanilang mga singsing para sa imbakan. Matapos tiyakin na lahat ay sumunod sa sinabi, nagbigay ng senadorias ang Marquez at binuksan ang napakalaking pintuan. Mangyaring pumasok ang lahat. Pumasok sila sa pintuan. Hindi sila sinundan ng Marquez o ng ibang matandang guro. Nang pumasok sila sa pintuan, ang kanilang nakita ay nagpagulat sa kanila. Ang buong lugar ay mabaho. Ang lupa ay walang damo. Ang lupain ay natatakpan ng mga puno ngunit hindi siksik ang mga ito sa lugar. Nakita ni Sam ang daan-daang metro ng lugar at ganoon lang ito. Ang kabilang panig ay natatakpan ng parehong uri ng matataas na pader tulad ng sa pasukan. Malinaw na nababagabag ang mga mapagbigay na maharlika. Ngunit bago pa sila makapagpahayag ng kanilang hindi kasiyahan, isinara ang pintuan sa kanilang likuran at isang malakas at marangal na boses ang narinig mula sa malayong lugar. Ako ang punong guro ng Blue Flame Academy. Ipapaalam ko sa inyo ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin. Mula sa araw na ito hanggang sa susunod na 6 na buwan, mananatili kayo dito at ang mga tuntuning ito ang magdidikta kung paano kayo mananatili. 1. Mula sa araw na ito hanggang sa matapos ang 6 na buwan, wala kayong akses sa labas ng mundo. 2. Mula ngayon, wala kayong akses sa inyong mga spatial device, kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong subukan. 3. Wala kayong anumang espiritual na enerhiya. Dapat ay napansin ninyo na napakaliit ng espiritual na enerhiya sa inyong paligid. Hindi ninyo rin magagamit ang inyong mga bato ng espiritu. 4. Ang pagkain na ibibigay ay ang tanging paraan para makakuha kayo ng espiritual na enerhiya. 5. Huli at pinakamahalagang tuntunin ng lahat, anuman ang inyong katayuan sa labas ay walang halaga sa loob ng 6 na buwan na ito. At anumang bagay ay maaaring mangyari sa loob. Ang pagsubok ay kailangan ninyong mabuhay hanggang sa huli at anumang pagbabago ng sitwasyon ay ipapaalam. Ngayon, magsisimula na ang espesyal na sangay. Kabanata 79. Nang marinig ng mga kandidato ang mga tuntuning ito, naging maitim ang kanilang mga mukha, nang sila ay malapit ng magreklamo. Smack! Isang malakas na tunog ng paghampas ang narinig at ang boses ng punong guro na may marangal na dating ay biglang nagbago ng 180 degrees. Ikaw, matandang insekto, dahil ikaw ay Marquez ay akala mo hindi kita papatayin ng suntok. Paano ka nang ahas na hampasin ako? Agad na natigilan ang mga kandidato. Lalo na ang 20 tao mula sa lungsod ng Marquez. Ang ilan sa kanila ay dating mga mag-aaral ng akademyang ito at maraming beses na nilang nakita ang punong guro. Ngunit sa lahat ng mga pagkakataong iyon, alam nila lamang siya bilang isang marangal na pinuno ng akademya. Hindi nila inasahang mangmumura siya ng ganito sa Marquez. Ang boses ng Marquez ay pumihil sa kanilang mga iniisip. Ikaw, matandang tanga. Sana nga ay kayang kong patayin ka ng suntok. Hindi mo ba maipapaliwanag ng maayos ang mga tuntunin? Hayaan mong sabihin ko na lang sa kanila. Haharapin kita mamaya. Matapos ng maikling paghinto, nagsalita siya sa mga kandidato. Mga kaibigan, tama lahat ng mga tuntuning sinabi ng punong guro maliban sa tuntunin tungkol sa inyong espiritual na enerhiya. Linawin ko ito sa inyo. Hindi ay silang inyong paglilinang at maaari ninyong gamitin ang inyong espiritual na enerhiya, ngunit para maibalik at makapagpagaling, wala kayong akses sa mga pinagkukunan ng espiritual na enerhiya. Ang kapaligiran sa inyong paligid ay walang sapat na dami ng espiritual na enerhiya para maabsorb at mapalakas ninyo ang inyong paglilinang. Wala rin kayong akses sa mga bagay para sa imbakan ng espasyo at hindi kayo makakakuha ng mga bato ng espiritu mula sa amin.
Ang tanging paraan para maibalik ang inyong enerhiya ay mula sa pagkain na ibibigay namin sa inyo. Bukod pa rito, bibigyan kayo ng mga misyon at ang makakamit ng pinakamataas na marka ay magkakaroon ng gantimpala. Kaya, hanggang sa susunod na anunsyo, ingatan ninyo ang inyong sarili. Tulad ng sinabi ng inyong punong guro, anumang bagay ay maaaring mangyari sa loob ng mga pader na iyon at maaari kayong gumawa ng anumang bagay. Nasa inyo na ang inyong buhay tungkol sa inyong katayuan sa labas at kailangan ninyong panagutan ang inyong mga aksyon. Walang sino man mula sa labas ang makikialam, kahit anong mangyari. Ang mga hindi na makakapagpatuloy at gustong sumuko ay pumunta sa pangunahing pintuan at sigawin na gusto nilang sumuko. Matapos ang pahayag na iyon, lahat ay naging tahimik at matapos ang maikling katahimikan, nagsimulang mag-usap-usap ang mga kandidato. Ang ilan ay nalilito, ang ilan ay umaasang mabuti, at ang ilan ay nababagabag na hindi na mapapabuti ang kanilang paglilinang. Sinubukan ni Sam na ma-access ang kanyang karaniwang spatial ring ngunit hindi niya ito nagawang ma-access. Nang subukan niyang gawin ito sa Divine Dimension, nakita niya at nakipag-usap siya kina Yanwo at Sky sa loob nito, ngunit hindi niya maipakuha ang anumang bagay mula rito. Ngunit mayroon pa rin siyang isang kalamangan kaysa sa iba at iyon ay, hindi titigil ang pag-unlad ng kanyang paglilinang. Si Sky at Yanwo ay maglilinang para sa kanya at sino ang makakaalam, baka sa pagtatapos ng 6 na buwan, kung makikita niya sila, maaari pa siyang umabot sa Novice Level 6. Matapos mag-isip-isip, naramdaman niya na walang silbi ang pag-aalala at sinimulan na niyang obserbahan ang paligid. Hindi masyadong basa ang lupa, sa totoo lang ay medyo tuyo at hindi rin siksik ang mga puno sa lupain na ito. Maraming bukas na espasyo sa lugar na ito. Walang mga tirahan, walang mga punong may makakain na prutas, kahit isang hayop ay hindi makikita. Kahit ang mga puno ay medyo kakaiba. May mga dahon lamang sila at mukhang matibay ang kahoy. Pumunta si Sam sa isa sa mga malapit na puno at kumuha ng kaunting balat. Hindi matigas at matibay ang balat, makinis ito at parang balat ng kawayan. May bahagyang kahalumigmigan ito. Sinuri niya ang kahoy, na matibay at kayumanggi ang kulay, hindi niya makilala ang mga punong ito. Habang tinitingnan ni Sam ang puno, ang mga miyembro ng lungsod ng Falcon Cliff ay gumagawa rin ito maliban kina Philip at Jack. Naghihintay sila na magsalita si Sam. Alam nilang medyo mahina sila sa isang bagong kapaligiran, kaya hindi sila nagsisikap na gumawa ng mga bagay na hindi nila alam. Napakahusay ni Sam dito, dahil hindi naman masama ang kanilang relasyon, hindi sila nahihiya na humingi ng tulong sa kanya. Ang iba pang mga miyembro ay sinusubukang gumawa ng isang bagay, ang ilan ay sinusubukang makipag-usap sa mga tao mula sa ibang lungsod, ang ilan ay sinusuri ang paligid, at ang ilan ay pa rin nababagabag dahil sa mga tuntunin. Matapos suriin ang paligid, nagsimulang maglakad si Sam. Ang unang ginawa niya ay umalis sa grupo at pumunta para suriin ang lugar. Dahan-dahan siyang naglakad habang seryosong tinitingnan ang lahat ng bagay. Mabilis na sumunod sa kanya sina Philip at Jack. Di nagtagal, nakakita sila ng isang bagay. Nakita nila ang isang batis na mahigit 10 metro ang lapad na dumadaloy malapit sa pader. Tumingin si Sam sa paligid at napagpasyahan. Ang lugar na kanilang tinitirhan ay parisukat ang hugis at napapalibutan ng matataas na pader, ganap silang hiniwalay sa labas. Ang tanging koneksyon sa labas ng mundo ay ang batis na ito na dumadaloy mula sa isang bahagi ng parihaba patungo sa kabilang dako. At kahit ang batis na ito ay walang isda o ibang mga hayop. Uminom si Sam ng tubig at matapos kumpirmahin na normal at maiinom ito, bumantong hininga siya. Bigla siyang natuwa na nasiyahan siya kahapon. Sam, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Tanong ni Philip. Tumingin si Sam sa kanilang dalawa na parang nangangatanong plano ba ninyong sundan ako ng bulag. Naramdaman ni Jack na medyo nahihiya, ngunit hindi ganap na nahihiya dahil naramdaman niya na ang pag-amin ng mga bagay na hindi niya alam at paghihingi ng tulong ay hindi masama. Ngunit si Philip ay hindi man lang nahihiya at sa totoo lang ay mapagmataas ang mukha na parang nagsasabing. Hindi ba't malinaw naman? Biglang naramdaman ni Jack na hindi niya dapat sinabi kay Philip kung gaano kahusay si Sam sa pagsubok sa ilang gubat ng lungsod ng Falcon Cliff. Hindi alam ni Sam kung ano ang sasabihin nang makita niya ang ekspresyon ni Philip at napilitan siyang ipaliwanag. Hindi ko akalain na kasing dali nang sinabi nila ang pagsubok. Ang pangunahing punto ay hindi kahit na pagsunod sa mga tuntunin kundi ang mga misyon. Lalo na ang pahayag na anumang bagay ay maaaring mangyari, ay nagdudulot sa akin ng masamang pakiramdam. Ang pangunahing bagay ay kailangan nating magtipid ng espiritual na enerhiya. Kaya, hindi tayo maaaring manatili ng bukas at kailangan natin ng tamang lugar para magpahinga para may sapat na enerhiya. Kaya, ang unang bagay ay kailangan nating humanap ng lugar para tumira. At kailangan nating maghintay para sa pagkain na ibibigay nila.
Bagamat sa ating paglilinang ay maaari tayong mabuhay ng walang pagkain, maaari tayong tumagal ng hindi hihigit sa 1 linggo sa ating antas at magkakaroon ito ng gasto sa espiritual na enerhiya. Pag-isipan na lang natin kung ano ang gagawin matapos nating gawin ang dalawang bagay na ito. Sige, kung gayon saan tayo magkakaroon ng kampo? Tanong ni Philip. Magpapasya tayo batay sa mga sangkap na makukuha natin. Bagamat maaari siyang gumawa ng kampo gamit ang mga sangkap mula sa gubat, hindi niya mahanap ang mga ito dito. Ang mga puno dito ay nagbibigay lamang ng kahoy, ngunit walang mga baging o ibang bagay na angkop para gumawa ng mahabang lubad. Bagamat medyo malambot ang balat, hindi ito madaling gawing lubad. Para magkaroon ng kampo, kailangan niyang makita kung makakakuha pa siya ng mga kasama. Kaya, ang tatlo ay bumalik sa grupo, na ngayon ay nakaupo at nag-uusap ng may ngiti. Ang mga tao mula sa lungsod ng Falcon Cliff ay lahat ay magkakasama at nang dumating sina Sam at ang dalawang kasama niya doon. Ang kakaibang tatlo ay nakaupo ng hiwalay na tila walang interes na sumali sa kanilang pag-uusap. Ano ang inyong mga plano? Tanong ni Sam kina Hawk at iba pa. Tumingin si Hawk kay Sam at nagsabi, hindi ko alam. Sa tingin ko maaari tayong maghintay muna para sa misyon at tingnan kung anong uri ng mga misyon ang magkakaroon. Pagkatapos noon ay magpaplano tayo kung ano ang gagawin. Bago pa makasagot si Sam, nagsalita si Philip. Gusto naming gumawa ng kampo at magkaroon ng lugar para tumira at magpahinga. May gustong sumali sa amin. Diretsong sabi niya. Tumingin sila sa isa't isa at pagkatapos ay nagpalitan ng tingin. Si Kelly ang unang sumang-ayon. Hindi ako magtatanong pa. Matapos mag-isip-isip, nagsabi si Hawk. Sige, ngunit saan tayo magkakakampo? Sumang-ayon din ang iba. Nakakita kami ng isang batis malapit dito, kaya maaari tayong humanap ng lugar malapit dito para gumawa ng kampo. Muli namang sinabi ito ni Philip. Kaya, kahit walang pagsisikap si Sam, mayroon na siyang 6 na kasama ngayon. Habang sila ay malapit nang magsimula, naramdaman ni Sam na may humihila sa kanyang bestida. Lumingon siya at nakita ang inosenteng mukha ni Jasmine. Saan ka pumunta? Tanong niya. Mula sa kanyang tono, siguradong hinahanap niya siya. Wala naman, sumunod ka sa amin. Sabi ni Sam at ngayon ay may 7 na siyang kasama. Di nagtagal, nakarating sila malapit sa batis. Ngunit hindi pinayagan ni Sam na magkampo sila ng masyadong malapit at inilipat sila ng 50 metro layo mula sa batis. May isang malaking bukas na espasyo na napapalibutan ng mga puno sa lugar na ito. Tumingin si Sam sa grupo at nagsabi, dahil tayo ay nasa iisang sitwasyon, sasabihin ko sa inyo ang aking nararamdaman tungkol sa kompetisyong ito, at ipinaliwanag niya ang kanyang opinyon tulad ng ginawa niya kina Philip at Jack. Matapos hayaang maunawaan nila ang impormasyon at bigyan sila ng pagkakataong mag-isip, nagsabi siya. Bagamat maaaring isipin ninyong sasayangin lang ninyo ang inyong espiritual na enerhiya sa paggawa ng kampo at magkakaroon kayo ng kahirapan sa mga misyon. Ngunit sa mahabang panahon, sa tingin ko ay kailangan na magkaroon tayo ng lugar para maayos na magpahinga. Matapos mag-isip-isip, sumang-ayon ang lahat at tanong ni Sam. Sige na, kailangan kong malaman ang inyong mga kakayahan para maging mas epektibo. Isa-isa ninyong sabihin sa akin ang inyong mga kakayahan. Ako ay Wind at Water Dual Elemental Mage. Una nang nagsabi si Hawk. Ako ay Earth at Fire Dual Elemental Mage. Nagbigay si Kelly ng sorpresa sa lahat. Dahil walang sino man ang alam na siya ay isang dual elemental mage. Lalong naramdaman ni Sam na kakaiba. Madalas na siyang nakakakilala ng mga dual elemental mage at warrior mage, isinasaalang-alang na bihira sila. Ako ay isang mandirigma, swordsman. Ako rin ay isang mandirigma, saber wielder. Sabi ni Drew at Ray. Hindi na tinanong ni Sam sina Philip at Jack dahil alam na niya ang kanilang mga kakayahan. Sa huli ay tumingin siya kay Jasmine na tahimik lang buong panahon. Ako ay Metal Element Mage. Tumango si Sam. Ang mga Metal Element Mage ay may bahagyang kawalan ng kalamangan dahil karamihan sa kanilang mga pag-atake ay malapit na distansya at marami sa kanila ay gumagamit ng sandata. Mas katulad sila ng mga mandirigma. Ang Metal Element ay isa sa mga elemento na hindi gaanong maraming gamit. Naisip niya ito ng ilang sandali at nagsabi, Kelly, Hawk, kayo dalawa ang mananagot sa paggawa ng kanlungan. Dahil tuyo ang lupa ay mahirap itong hubugin, kaya Hawk, gagamitin mo ang iyong water element para bigyan ito ng kaunting kahalumigmigan sapat lang para may bagay. Kelly, gamitin mo ang iyong earth element at itaas ang mga pader gamit ang 7 punong ito bilang mga sulok. Huwag kayong mag-alala tungkol sa bubong. Kakailanganin ninyo ng maraming enerhiya kung gagawin ninyo iyon. Parehong tumango sila at pumunta na para magtrabaho. Kinuha ni Sam ang natitirang mga tao kasama niya. Sinimulan niyang putulin ang mga puno isa-isa at hinati ito paaba. Sa buong oras na iyon ay ginamit niya ang kanyang wind element.
Dahil mataas ang kanyang kontrol, gumamit siya ng kaunting enerhiya para makagawa ng maraming gawain. Di nagtagal, dumating na ang natitirang mga kasama habang may dalang kahoy para gawing silid. Sa huli, kumuha si Sam ng isang malaking grupo ng mga dahon at tinakip ang mga puwang kasama sila. Para tapusin ang bubong ng bahay. Kabanata 100. Ang maliit na bahay na gawa sa putik ay may 8 maliliit na silid at may isang pabilog na lugar para sa lahat na maupong magkasama. Hindi malaki ang mga silid. Sapat lang para sa 2 malalaking tao. Kung 2 tao ang higa sa sahig, mapupuno na ang silid. Dahil may sariling silid ang bawat isa, sapat na ito. Sa oras na natapos nila ito, napansin nilang ang ibang mga tao sa grupo ay gumagalaw din at nagtatayo rin ng mga bahay. Ngunit hindi sila katulad ni Sam at iba pa. Sinimulan nilang itayo ang malalaki at komportableng mga silid at mahigit 1/4 bahagi ng parisukat na lugar ay inookupahan ng mga bahay. Hindi nila inaalala ang espiritual na enerhiya dahil iisang isip lang ang kanilang iniisip. Iniisip nila na ibibigay sila ng pagkain at hindi na nila kailangang mag-alala pa. Sa oras na maayos na ang lahat, gabi na. Mungkahi ni Sam na matulog sila ng maaga at habang sila ay malapit ng matulog, may mga dumating sa kanilang lugar at lahat sila ay mula sa mga miyembro ng lungsod ng Blue Flame. May 4 na tao ang dumating at lahat sila ay may mapagmataas na mukha. Malinaw na ipinapakita nila na sila ay mula sa mga pamilyang Maharlika. Jasmine, bakit ka nakatira kasama nila, pwede kang pumunta at manatili sa amin. Sabi ng isa sa kanila na ganap na binaliwala ang iba pang mga miyembro. Hindi kinausap ni Jasmine sila at pumasok lang at pumunta sa kanyang silid. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na sundin ang anumang sasabihin ni Sam at dahil sinabi ni Sam na kailangan nilang matulog, ayaw niyang magsayang ng oras at pumasok na. Habang sila ay malapit ng pumasok, hinawakan sila ni Sam at nagsabi. Hindi kayo pinapayagang pumasok. Kung gusto ninyong kausapin siya, pwede ninyong gawin iyon kapag siya ay lumabas. Kaya tawagin mo siya palabas. Sabi ng isa sa kanila na hindi na makapaghintay. At bakit mo naman akalain na gagawin ko iyon? Sabi ni Sam na medyo malamig. Habang ang nangunguna ay malapit ng sumagot, bulungan siya ng isa sa mga kasama at ang 4 ay tumigil at umalis na nang walang sinasabi. Hindi masyadong inalala ni Sam ito at natulog na. Kinaumagahan, wala silang nakitang anumang pagbabago. Wala pang senyales ng pagkain na dapat na ibigay at walang senyales ng anumang misyon. Nagtagal lang sila ng walang ginagawa, dahil hindi rin sila makakapaglinang. Dumating ang mga araw, at wala silang ginawa. Nagsimulang sila na mapagod at ang pangkat ni Sam ang tanging mas maayos ang kalagayan. Kahit ang kakaibang 3 na gumawa ng maliit na kubo gamit ang kahoy ay mas maayos din dahil sinikap nilang gawin itong simple lang. Ang ibang mga pangkat ay nagsimulang mapagod dahil gumastos sila ng maraming enerhiya sa paggawa ng kanilang mga kampo. Noong ika-5 araw ng hapon, nakita nila ang isang grupo ng mga ibong uri ng hayop na lumilipad sa ibabaw ng bukid. Lumabas ang lahat habang tinitingnan sila. Bumaba ng kaunti ang mga ibong uri ng hayop at bawat isa ay nagbaba ng isang pakete. Lahat sila ay nalilito at lumipat para hulihin ito. Mga kaibigan, subukang hulihin ang isa. Huwag na kayong pumunta para sa dagdag na pakete. Hulihin lamang ang isang pakete. Kung hindi ninyo mahuhuli ang isa, agad na humingi ng tulong sa pinakamalapit na kasama sa pangkat. Sabi ni Sam at agad na gumalaw. Ang iba pang miyembro ng pangkat ay nagsimulang magkalat din. Nang maabot ng mga pakete ang isang tiyak na taas, bumagal ang bilis ng pagbagsak. Umakyat si Sam sa isang puno at tumalon patungo sa langit. Nakarating siya sa isa sa mga pakete at bumaba. Lahat ay ginagawa ang kanilang makakaya para makuha ang isa. Tumingin si Sam sa paligid at nang makita niyang nahihirapan sina Jasmine at Kelly na makuha ang isa, agad niyang hinuli ang 2 pang pakete. Talagang nagamit ng maayos ang wind element sa pagkakataong ito. Ang ibang wind elemental mage ng ibang pangkat ay hindi rin nagpapahinga, ginagawa rin nila ang kanilang makakaya para makakuha ng marami. Matapos mahuli ng lahat ang isa, bumalik sila sa kanilang kampo. Nakaupo sina Sam at ang kanyang mga kasama at binuksan ang mga pakete. Ang nakita lang nila ay isang uri ng pinakuluan na karne na naging paste. Ngunit naramdaman nila ang isang bagay. Puno ito ng espiritual na enerhiya. Kainin ninyo agad. Huwag ninyong isipin na magtitipid pa. Magkakaroon ng gulo sa lalong madaling panahon. At hindi na nila kailangang sabihin pa iyon dahil mabilis silang kumain dahil naramdaman nila ang gutom at pagod dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya. Matapos gamitin ang kanilang enerhiya para hulihin ang mga pakete, natira na lamang sila ng kaunting espiritual na enerhiya. Kung may isang tao kahit na isang acolyte sa late stage ang darating, maaari nilang talunin ang isa sa kanila.
Habang sila ay nasa kalagitnaan pa lamang ng pagkain, naramdaman na nila ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya ng kanilang katawan. Ngunit kasabay nito, naririnig na nila ang malaking gulo sa labas. Nang gusto nilang lumabas, nagsabi si Sam. Tiposan muna ninyo ang pagkain. Hindi nila naiintindihan kung bakit siya matigas ang ulo, ngunit sinunod nila ito at natapos ang pagkain. Pagkatapos noon ay iniwan na nila ang mga lalagyan doon at agad na lumabas. Hoy, nakakita ka ba ng mga pakete na nahulog sa ibang lugar? Walang mga pakete. Tila nahuli na ang lahat. Ano na lang ang gagawin natin? Baka may nakakuha ng dagdag na pakete. Paano naman nawawala ang mga pakete natin? Habang lumalabas sina Hawk at iba pa, naririnig nila ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol dito. Narinig nila ito at nalilito rin sila. Iniisip din nilang baka may nakakuha ng dagdag na pakete at naramdaman nilang hindi naman kailangan dahil sapat na ang isang pakete para punuin ang kanilang espiritual na core. Naramdaman pa nila na medyo sobra pa ito kaysa sa kailangan nila. Kakulangan ng mga pakete. 100 lang ang kanilang ipinadala. Nang sabihin ito ni Sam, agad silang nagulat. Maaaring hindi ninyo napansin dahil nakatuon kayo sa mga pakete, ngunit binilang ko ang bilang ng mga ibon. Ipinadala pa sila sa 10 hanay at bawat hanay ay may 10 ibon. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na agad na hamuli ng isa. Sa oras na matapos magsalita si Sam, may naglalabanan na ng ilang tao. Ang mga hindi nakakuha ng kahit isang kahon ay nagsimulang umatake sa ilang taong hindi pa nagsisimula kumain. Ang mga taong gumastos ng maraming enerhiya sa pagtatayo ng mga bahay ay ang mga hindi nakakuha ng anumang bagay at may 12 tao ito. Ang natitirang 8 tao ay ang mga nagtagal. Maraming tao pa rin ang hindi pa kumakain at ang 20 taong ito ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan. Bagamat mababa ang kanilang espiritual na enerhiya, ang mga taong nakakuha ng mga pakete ay wala ring maraming natitirang enerhiya. Pareho lang sila ng antas ngayon at ang mga hindi pa kumakain ay naging target. Ngayon naiintindihan na ng mga kasama ni Sam kung bakit sinabi ni Sam na kumain sila ng mabilis. Kung hindi, maaaring sila na ang target ng labanang ito. Habang dumadaan ang oras, lumakas ang labanan. At sa huli, lahat sila ay nagkasundo at nagbahagi ng pagkain at hindi pa rin sapat iyon. Ngunit hindi bababa sa nakakuha sila ng kalahati ng espiritual na enerhiya. Tumingin si Sam sa paligid at nakita ang ilang taong tahimik na sinusubaybayan ang sitwasyon. Isa na rito si Luther. Alam ni Sam kung bakit sila ganito ang itsura, dahil sila rin ang mga gumalaw ng kasing bilis niya para makuha ang mga pakete. Tiyak din nilang binilang ang mga ibon. Tanging ang ilang taong ito lang ang naramdaman na kakaiba ang sitwasyon at sila ring mga unang nakita iyon. Tama ang hula ni Sam sa una. Hindi kasing dali nang sinabi nila ang pagsubok dito. Bago pa man nila makuha ang unang misyon, nahihirapan na sila at may mga alitan na sa loob. Noong gabing iyon, hindi lang ang mga kasama ni Sam ang hindi nakapagpahinga ng maayos. Maraming tao rin ang hindi nakapagpahinga. Nakakuha na sila ng ideya ng sitwasyon at alam nila na ang espesyal na sangay na ito ay hindi katulad ng kanilang naisip. Nagkaroon sila ng kaba. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari bukas. Wala namang nangyari kinabukasan ngunit lalo silang nabigitan ng loob parang sila ay nasa ibabaw ng mga karayom. Noong ika-7 araw, sa wakas ay nakita na nila kung ano ang darating. Isang marangal na boses ang nag-anunsyo ng kanilang unang misyon. Pansinin ng lahat ng kandidato na pagpasyahan na ang inyong unang misyon. Isang kabuuang 10 token ang ipinadala sa loob ng lugar ng espesyal na sangay gamit ang 10 hayop. May 3 araw ang mga kandidato para hulihin ang mga hayop. Ang 10 may hawak ng token noong gabi ng ika-3 araw ay magkakaroon ng karapatang pumili kung sino ang makakakuha ng susunod na pagkain. Bawat may hawak ng token ay maaaring pumili ng 10 tao at kabuuang 100 tao ang makakakain. Ang natitirang 20 tao ay hindi makakakuha ng pagkain. Mula sa sandaling ito ay nagsisimula na ang unang misyon. Sa sandaling matapos ang boses, lahat ay naging alerto at nagsimulang gumalaw. Hindi nila inasahang biglang aanunsyo ang unang misyon at mayroon lamang silang 100 pwesto para sa pagkain. Ang natitirang 20 tao ay kailangang magtiis at walang sino man ang ganap na nagtitiwala sa mga taong kanilang kasama. Ang unang pagkain na ipinadala ng mga ibong uri ng hayop ay nagpabigat ng loob sa kanila at ayaw nilang magtiwala sa ibang tao. Kung makakakuha sila ng token mismo, saka lamang sila makakakuha ng garantisadong pagkain.